Kabanata 171 hanggang Kabanata 200. Kabanata 171. Sa isang mas maliit na silid pagpupulong ng palasyo ng duke. May mga tao na nakaupo sa isang mesa kung saan dalawang lalaki ang nakaharap sa isang binatang lalaki. Sila ay walang iba kundi sina Sam, ang duke, at General Spark. May sariwang juice ng prutas na inihain matapos nilang magpalitan ng magiliw na mga salita. Uminom si Sam ng isang baso ng juice nang walang pag-aalangan at hindi pa man niya hinintay na magsalita ang duke o ang general. Binigyan pa siya ng isa pang baso ng duke na may ngiti. Duke Nicholas, mas mabuti na sigurong diretsuhin mo na ang punto, dahil alam mo namang marami akong dapat asikasuhin para maipagpatuloy ko ang aking mga gawain sa negosyo. Sa huli, hindi maganda ang pasimula ng mga kasama ko at kailangan kong maglaan ng dagdag na pagsisikap. Naging awkward ang sitwasyon dahil sa mga mariing salita ni Sam. Ubos-ubos. Umubos siya para mapagan ang tensyon at nagsabi. Sam, alam mo namang napakahalaga ng mga bagong sandata mo para sa pagtatanggol sa hangganan at maging para sa pag-atake sa malalaking digmaan. Nais naming bilhin ito para sa aming hukbo. Alam ng duke na walang kwenta ang pagiging peke at diretso na siyang nagsabi ng punto. Matinag na nagsalita si Sam. Maaari akong magbenta ng 100 kanyen at bawat kanyen ay kasama ang 100 uri 1 na bala at 50 uri 2 na bala. Ito ay magiging isang set ng bala. At ibibigay ko na rin ang isang manual tungkol sa paano gamitin ang kanyan. Ngunit ang kanyan ay tumatakbo gamit ang mga selula ng enerhiya at ang espesyal na panggatong. Siyempre, ibibigay ko ang isang punong set para sa bawat bagong kanyan. Ngunit may kondisyon dito, alam mo namang ang mga bala ay gawa sa impact crystal at kung susubukan mong mabuti ay maaari mong muling likhain ito, ngunit ang bagay na ang selula ng enerhiya at ang panggatong na kailangan ay makukuha lamang sa akin at kung hindi ka bibili ng bala sa akin, maaari kang humanap ng ibang paraan para makuha ang mga bagay na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Sam, nagsimulang mag-isip sila ngunit hindi sila sumagot, hindi pa rin nagsasalita si Sam tungkol sa presyo. Uminom muli si Sam ng kaunti mula sa kanyang baso at nagsabi. Bawat kanyan ay bibilhin ng 5 milyong piso at ang isang set ng bala ay magkakahalaga ng 100,000 piso at ang selula ng enerhiya at panggatong ay ibebenta rin sa mga pakete na magkakahalaga ng 100,000 piso bawat isa. Malalim na huminga ang duke at ang general. Alam nilang mataas ang presyo at inaasahan nilang hihilingin ito ni Sam ngunit nagulat pa rin sila. Ito ay isang napakalaking halaga. Wala silang agarang malaking digmaan, ngunit malapit na itong mangyari matapos ang lahat ng kompetisyon dahil maraming sama ng loob ang mabubuo. Tulad ng sitwasyon ni Sam, tiyak na gustong hanapin ng ama ng pick, o si Kay Pavo, ang paraan para harapin si Sam matapos. Maaaring mangyari ang ganitong sitwasyon sa maraming lugar at kailangan nilang maghanda, kung magagamit ng duke ng maayos ang mga kanyan na ito at makapagdulot ng malaking pinsala sa kalaban sa pamamagitan ng pag-occupy ng ilang lungsod, lalakas ang kanyang karangalan at makakakuha siya ng mga karangalan kasabay nito, lalawak din ang kanyang teritoryo na magbibigay sa kanya ng mas maraming yaman. Ngunit ang paggasta ng ganitong kalaking pera ay medyo masakit pa rin, kaya nais nilang makipagnegosasyon. Alam mo naman, Sam. Medyo mataas ang presyo. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, tumayo na si Sam at handa nang umalis. Sam, anong nangyari? Hindi naintindihan ng duke ang dahilan ng mga kilos ng huli. Ngunit ang sagot nito ay nagbigay ng sagot. Masyado akong abala. Kung hindi mo kayang bayaran ito, wala nang dapat pag-usapan. Bibisita ako sa Timog Silangan o Timog Kanluran, titingnan ko kung may interesado man sa mga duke doon. Hindi ako may oras. Sumigaw siya na para bang walang magagawa. Tanggap na, malakas na sabi ng duke. At pagkatapos ay nagpatuloy. Bibili ako ng 100 kanyan at 100 dagdag na set ng bala kasama ang mga set ng panggatong. Ngunit may ibang paraan ba maliban sa mga espiritual na bato, baka pwede tayong makipagpalitan ng mga bagay. Umakyat muli si Sam at nag-isip. Mayroon nga namang isang bagay. Kailangan ko ng mga hayop na uri ng baka na nagkakahalaga ng 100 milyong piso at kalahati sa mga ito ay dapat na babae. Nalula sila muli at hindi nila alam kung paano kikilos. Ang mga hayop na uri ng baka ay isa sa mga pinakahina na uri. Hindi sila masyadong angkop para sa labanan at karamihan sa mga tao ay kinakain ito at ang ilan ay gumagawa ng jerky mula sa kanilang karne kapag sila ay naglalakbay ng mahabang distansya. Hindi sila sigurado kung makakakuha sila ng sapat na pagkain. Tungkol naman sa gatas, hindi nila ito pinapansin ng masyado. Kahit na ang gatas ay may mga katangian ng espiritual na enerhiya, hindi ito gaanong sikat.
Higit sa lahat ay matatag ang espiritual na enerhiya nito at makakatulong ito sa ilang paggaling at ang ilang mga baka na may mga katangian ng elemento ay tugma para sa kanilang mga kaukulang gumagamit ng elemento. Para sa 100 na milyong piso, makakakuha si Sam ng mahigit 10,000 baka. Iniisip pa nila kung paano niya ito mapapamahalaan. Ngunit hindi pinansin ni Sam ang kanilang mga iniisip at nagsabi, "Hindi ako nag-aalala kung anong uri ng elemento ang mga ito, kailangan ko lang ang halaga nila. Tungkol sa iba pa, hindi na ako masyadong nangangailangan ng mga bagay. Ang iba pa ay dapat bayaran ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling makuha ko na ang pera, ibibigay ko na ang mga kanyen, ang mga set ng bala, ang mga set ng panggatong ay ibibigay matapos ibigay ang mga hayop. Kailangan ko ng hindi bababa sa 10,000. Ang mga kanyen ay nagkakahalaga ng 500 na milyong piso, ang mga dagdag na set ng bala ay nagkakahalaga ng 10 na milyong piso at ang mga set ng panggatong ay isa pang 10 na milyong piso. Nagpalitan si Sam ng 100 milyong espiritual na bato para sa mga baka. Kaya, ang iba pa ay kailangang bayaran. Ang 400 milyong piso na nakuha ni Sam mula sa duke bilang utang mula sa mga rehimyento ay nabawasan ng kalahati para sa pagtatayo ng ari-arian at ang natitira ay mauubos para sa natitirang karagdagang mga kaayusan kung saan maaari niyang kailangang kumuha ng pinuno ng tower ng pormasayon at ilang iba pang mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Lahat ng ito ay maaaring ituring na kanyang pamumuhunan at kabilang dito ang 150 milyong piso na binili niya para sa bahay, ang natitirang pera niya ay nabawasan din dahil nagbigay siya ng mga gantimpala para sa pagsasanay at para sa pamumuhunan sa negosyo ng pangkat ni Philip. Gayunpaman, nakakuha siya ng ilang kita ngunit hindi niya ito kinuha mula kay Philip at sa iba pa, kinuha niya lang ang pamumuhunan na kanyang ginawa at hinayaan silang dalhin ang mga tubo. Dahil isinara niya ang negosyong iyon, hindi na niya gustong kumuha ng bahagi mula sa kanilang mga puntos. Sa madaling salita, kailangan niya ng pera at ang 500 milyong piso na ito ay sasakupan ang karamihan sa mga pamumuhunan na kanyang ginawa at isa na lang siyang 100 milyong piso ang layo para makabawi. Matapos pirmahan ang kasunduan at maihatid ang mga kanyen sa lugar ng militar, pumunta si Sam sa ari-arian kung saan nagsimula na ang mga plano sa pagtatayo. Kumuha si Sam ng isang malaking tumpok ng mga rolyo at ibinigay ito kay Ford na namamahala sa iba pang mga artisan. Kahit na mayaman ang Artisan Tower ay ang isang proyekto na nagkakahalaga ng 150 na milyong piso ay mahalaga at iyon ay pagkatapos ng malaking diskwento kay Sam na isang rango 5 na artisan. Mayroong humigit kumulang na 60% diskwento para sa kanya at ito ay isa sa mga pribilehiyo na maaaring makuha ng mga artisan. Naglagay si Ford ng pansamantalang tolda para sa pagpapaliwanag ng plano at iba pang mga layunin sa pamamahala kung saan detalyadong ipinaliwanag ni Sam ang plano sa pagtatayo na sarili niyang ginawa. Ang unang yugto ng plano ay ang dulo ng ari-arian na malapit sa gubat sa likuran ng Southern Star City. Doon ay ayusin ang mga bahay para sa Tribong Dragon Hawk at ang sakahan para sa mga baka, spring fowls, manok ng tagsibol, baboy, at kuneho. Sa huli ay magkakaroon ng ilang malalaking individual na mga gusali para sa mga layunin sa paggawa. Maaari itong tawaging maliliit na pabrika at ito ay para sa paggawa ng ilang mga produkto para sa paggamit sa hinaharap. Ito ay magiging mga yaman para sa kanyang plano at dahil kailangan niya ng mga manggagawa at ang Tribong Dragon Hawk na bago pa lang sa lungsod at ganap na hindi pamilyar sa lugar na ito at hindi rin masyadong mahilig sa pakikipaglaban ay maaaring kumuha para sa kanyang proyekto. Sila ay magiging kanyang mga empleyado. Kaya, ang unang bagay na kanyang ginawa ay gumawa ng kanilang mga tahanan para makapaglipat sila rito, ayaw niyang mawalan ng mas maraming pera sa mga inn. Kaya, kung makakapaglipat sila rito at makakatulong sa akin na pangalagaan ang mga sakahan. Kahit na magkakaroon siya ng pagkalugi ng pera sa loob ng isang buwan, okay lang iyon. Maaari niyang ibigay sa kanila ang parehong uri ng pagkain na ibinigay niya sa kanyang batalyon. Bagamat hindi ito napakataas ng kalidad, okay pa rin naman ito ngayon. Kung gusto nilang kumain ng mararangyang pagkain, maaari silang umalis sa lugar na ito, kumita ng pera at kumain. Maaaring tinulungan sila ni Sam, ngunit iyon ay tiyak na hindi dahil sa kabutihan. Sa madaling salita, ang pangunahing dahilan ay ang kanyang kagustuhan. Masaya siya nang sabihin ni Marian ang kanyang kwento at sumang-ayon na tulungan sila at ang pangalawang dahilan ay kailangan niya namang kumuha ng mga empleyado, kaya madali niyang makukuha sila sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila at hindi na niya kailangang mag-abala pa sa maraming gawain. Tungkol naman sa mga sakahan sa loob ng dimensyon, sa nakalipas na 8 buwan ang mga hayop sa mga sakahan ay lumaki pa at tumaas ng malaki. Ngunit hindi pa rin sapat para sa kanyang proyekto, ngunit may iba pa siyang mga plano para doon. Ngunit bago iyon, kailangan niyang makita ang kanyang mga posibleng kasosyo sa negosyo. Kabanata 172.
Binisita ni Sam ang lahat ng apat na pinuno ng Torre para sa mga deal na kanyang iminungkahi at lubhang naging kapaki-pakinabang ang kanyang maraming mga badge. Tungkol naman sa pinuno ng Torre ng Parmasyutiko kung saan hindi siya kasali, hindi man lang naramdaman ni Sam ang pagtutol na naramdaman niya sa ibang tatlong Torre. Ang kanilang nakaraang deal sa Potyon ay nagpadali sa pag-uusap. Para sa pinuno ng Torre ng Artisan at pinuno ng Torre ng Formasayon, mayroon siyang dagdag na mga bagay na dapat pag-usapan. Mula sa Torre ng Artisan, kailangan niya ng tulong ng kanilang espesyal na dibisyon na departamento ng pagmimina. Kailangan niya ng supply ng impact crystal mula sa buong teritoryo ng Southern Star at direktang tinanong niya ang pinuno ng Torre. Ngunit hindi maayos ang pag-uusap. Dahil, ang pinuno ng Torre na ito ay medyo makasarili. Ang impact crystal ay ganap na walang halaga para sa mga taong ito at si Sam lamang ang may tamang paggamit para dito. Pinag-aralan at siniyasat niya ang istruktura ng molekula nito kasama ang maraming eksperimento para matukoy ang pinakamabuting dami ng kristal na dapat gamitin para gumawa ng tamang bala batay sa distansya ng pagpapalunsad, ninanais na pinsala at maging sa laki ng mismong bala. Lahat iyon ay bunga ng kanyang pagsisikap. Kahit na hindi gaano katagal ang oras na ginugol, bunga pa rin ito ng kanyang pagsisikap. Maaaring nalaman ng pinuno ng Torre na ito ang balita tungkol sa pagmimina ni Sam ng lahat ng impact crystal at hinala ang maaari siyang gumamit nito, kaya sinusubukan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makakuha ng mga benepisyo mula kay Sam. Bagamat hindi alam ni Sam kung ano ang gusto nito, ayaw niyang sumuko. Kaya, nabigo ang kanilang negosasyon at nagtakda sila ng pagkakataon makipagkita makalipas ang isang araw para pag-isipan ito. Hindi gaanong nag-isip si Sam, wala siyang masasabi at matatag siya sa kanyang posisyon. Ang susunod na destinasyon ay ang Torre ng Formasayon. Matapos makilala ang pinuno ng Torre, medyo nagulat si Sam. Nakita niya ang isang magandang babae na nasa kalagitnaan ng 30 taon. Hindi siya nagulat sa katotohanan na maganda ito at hindi rin siya nagulat na isang babae ang pinuno ng Torre. Ang ikinagulat niya ay ang pinuno ng Torre ay medyo mahinahon. Parang wala siyang autoridad o diin sa lahat. Payat at maganda siya na may kayumangging kulay na buhok na ikinabit sa isang bun. Mayroon siyang aura ng isang scholar na nararapat sa isang ranggo 5 na master ng Formasayon. Ngunit kulang siya sa makapangyarihang aura ng isang pinuno ng Torre. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin, iyon ay isang pagmamasid lamang batay sa kanyang ugali. Sa pagkakataong ito ay maayos ang negosasyon. Ang unang bagay ay kailangan ni Sam ng isang ranggo 5 na Formasayon sa kanyang ari-arian na nakapalibot sa kanyang proyekto. Ngunit ang kondisyon ay ibibigay niya ang disenyo ng Formasayon at ang kailangan na lang gawin ay ilagay ito ayon sa disenyo. Maikling ipinaliwanag ni Sam ang disenyo sa kanya, bago pa man siya makabawi mula sa pagkagulat na hilingin ni Sam na gumawa ng Formasayon gamit ang sarili niyang disenyo, na naging dahilan para nilamon niya ang mga salitang sasabihin pa niya. Sa madaling salita, ang disenyo ay para protektahan ang buong ari-arian mula sa mga taong walang pahintulot na papasok. Hindi pa handa si Sam para sa mga cultivator mula sa mga pamilyang may mataas na katayuan. Ito rin ay isang paraan ng pagprotekta sa mga tao sa loob at karamihan sa disenyo ay gumagamit ng malaking dami ng espiritual na enerhiya para harangin ang isang pag-atake. Para sa mga pag-atake na mas mababa sa nascent, walang anumang pinsala na mangyayari. Para sa mga pag-atake ng nascent, kayang tiisin ng Formasayon ang 3 karaniwang suntok sa gastos ng labis na espiritual na enerhiya na kinukuha mula sa kapaligiran. Kahit na masira ito dahil sa isang pag-atake, kung bibigyan ng sapat na oras, maaari itong unti-unting gumaling. Lubhang natigilan ang pinuno ng Torre at tinanong pa si Sam kung saan niya nakuha ang disenyong iyon, umiling lang si Sam na hindi plano sagutin. Tiningnan niya ito at nagsabi, kung mayroon kang plano na pag nakawan ang disenyo, maaari mong gawin ito, ngunit sa susunod na araw ay ilalabas ko ang paraan para hindi ito gumana. Matapos makatanggap ng kanyang pagpapatunay na hindi niya ito kakopyahin, nagsalita si Sam tungkol sa ibang bagay, na isang pakikipagsosyo sa negosyo at matapos ang mahabang pag-uusap, masayang kamayan ang isa't isa. Pagkatapos noon ay ang susunod na 2 Torre ay pag-uusap lamang tungkol sa mga pakikipagsosyo sa negosyo. Mayroon ng malaking plano si Sam ngayon at ito ay magiging isa sa kanyang pinagkukunan ng kita sa imperyong ito at maaaring pasalamatan pa siya ng duke para dito. Kinabukasan, bumalik si Sam sa Torre ng Artisan para pag-usapan ang deal. Sa pagkakataong ito ay masigasig at diretso ang pinuno ng Torre matapos makita ang determinadong ugali ni Sam. Artisan Sam, alam mo naman na tayong lahat ay magkakasamang artisan, dumating ka sa akin para humingi ng tulong kaya natural lang na tulungan mo rin ang iyong mga kapwa artisan. Hindi pwedeng puro kuha ka lang sa isang lugar.
Nagawa mong gumawa ng deal sa mga artisan ng arkitektura at nakakuha ka ng malaking diskwento, ngayon naman ay humihiling ka ng bumili ng mineral mula sa tore ng artisan at makakakuha ka rin ng diskwento. Parang hindi patas iyon. Paano kung ganito na lang? Kung ibabahagi mo ang kaalaman tungkol sa paano tamang gamitin ang impact crystal para magawang nating magkaroon ng sama-samang pag-unlad, magiging kontribusyon iyon sa kapakanan ng buong tore ng artisan. Bukod pa rito, kung ibabahagi mo kung paano gumagana ang isang selula ng enerhiya, lubhang makakatulong ito sa paglago ng tore ng artisan at pasasalamatan ka ng mga susunod na henerasyon. Sa madaling salita, gusto ng matandang ito ang mga paraan ng paggawa ng mga selula ng enerhiya at mga paraan ng paggamit ng impact crystal. Hindi sumagot si Sam at malamig na tumingin sa pinuno ng tore ng artisan. Tumayo siya at tanong, sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan? Ano ibig mong sabihin Artisan Sam? Binibiro lang ng taong ito na hindi alam. Umiling si Sam at nagsabi bago umalis. Iyong pagkatalo iyon. Pagkatapos noon, bumaba si Sam sa hagdan at may malaking kaguluhan. Makalipas ang isang oras, bumalik ulit si Sam pataas at inilagay ang isang bagong badge ng Scholar Artisan sa mesa bago nagsabi. Kailangan ko ang lahat ng mineral na impact crystal sa Southern Star, wala naman itong tamang presyo sa merkado at ang tinatayang halaga ay 100 espiritual na bato para sa 1 kubikong metro. Dahil ako ay isang rango 5 na artisan, nakakuha na ako ng 25% diskwento para sa pagbili ng mineral at dahil malaking deal ito, makakakuha pa ako ng karagdagang 2%, kaya para sa 1 kubikong metro kailangan ko lang magbayad ng 73 espiritual na bato. Ngunit sa aking bagong katayuan, nakakakuha ako ng paunang diskwento na 30% at may karagdagang diskwento pa na 3% ngayon, kaya ngayon kailangan ko lang magbayad ng 67 na bato para sa 1 kubikong metro. Ngayon ang pagkatalo ay humigit kumulang na 6% at magkano ito sa aktwal na pera, malalaman mo na lang iyon sa hinaharap. Mabagal na umupo si Sam sa kanyang upuan habang nagsasalita. Sa harap ng nagulat na pinuno ng tore ay may isang badge ng Scholar Artisan ngunit hindi ito rango 5, ito ay rango 6. Bumaba si Sam para kumuha ng pagsusulit dahil naiintindihan niya na hindi papakawalan ng pinuno ng tore ang kanyang kasakiman, kaya ginamit niya ang pinakadiretso na paraan na kaya niyang gawin gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Iyon ay durugin ang lalaking iyon gamit ang mas mataas na katayuan. Sa anumang propesyon ay may mahigpit na sistemang hierarchical at iyon ay ang mga tao mula sa tore ng artisan na may mas mababang ranggo, ay dapat magpakita ng respeto at hindi dapat gumawa ng anumang kalokohan at subukang gumawa ng gulo para sa kanila hanggat ang lahat ng hinihingi sa kanila ay nasa loob ng kanilang kakayahan at walang anumang masamang balak. Ito ay para bigyan ng mas maraming pribilehiyo at hikayatin din ang mas maraming tao na matuto at makamit ang mas mataas na ranggo na magiging dahilan para tumaas ang katayuan ng tore ng artisan sa lipunan. Tiningnan ni Sam ang nagulat na pinuno ng tore at nang makitang hindi siya sumasagot, nagsabi siya. Iminumungkahi kung huwag kang gumawa ng anumang kalokohan, o pwede ka namang maghintay na bisitahin ko ang kabisera ng imperyo. Mula sa narinig ko, parang mayroon kang mga kamag-anak sa tore ng kabisera ng imperyo, ngunit duda akong mas mataas ang kanilang ranggo kaysa sa akin. Kaya, iminumungkahi kong ipaghanda mo na ito. Nagsabi si Sam ng mga salitang iyon at umalis sa tore, alam niyang gagawin ng lalaking iyon ang mga kailangan. Sa pangkalahatan, ang badge ng Scholar Artisan ay isa sa pinakamahirap makuha at lalo pang mahirap ang pagtaas ng ranggo. Hindi madali ang pagbabago sa lahat, ngunit para kay Sam iyon ay isa sa mga pinakamadaling bagay na makukuha niya. Ang mga ideya ay nasa kanyang utak. Hindi gaanong kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtaas ng ranggo dahil kumuha siya ng pagsusulit sa isang pribadong silid. Hindi niya ito sinadya na itago ngunit hindi rin niya sinadya na ipahayag sa publiko, kaya hindi siya nagulat. Kinabukasan, dumating sa kanya ang isang liham mula sa tore ng artisan na nagsasabing kinuha na ang kanyang order at lahat ng impact crystal ay ipapadala sa loob ng 1 buwan. Ngumiti siya sa liham. Hindi na niya binanggit pa ang pakikipagsosyo sa negosyo. Ang lalaking iyon na may malaking pangangailangan ay natalo lamang ng isa sa pinakamalaking pagkakataon sa kanyang buhay. Kabanata 173. Sa susunod na buwan, maraming mga bagay ang nangyari, talagang abala si Sam. Bilang pasimula, dumating na ang mga baka. Pagkatapos lang itayo ang sakahan at mga bahay ay dumating din ang tribong Dragonhawk. May 3,000 tao at kalahati sa kanila ay mga bata na hindi pa rin nagigising, awakened. Kailangan lang nila ng karaniwang pagkain, kahit napakainin sila ng pagkain na puno ng espiritual na enerhiya, hindi kayang tanggapin ng kanilang mga katawan ito. Nagbigay din ito sa Sam ng isang sagot.
Ang mga taong ito ay maaaring may mga katangian ng hayop ngunit mayroon din silang katangiang tao at pangunahin ang panahon ng paggising, awakening period, na 14 na taong gulang. Matapos itayo ang kanilang mga bahay, pinayagan sila ni Sam na manatili doon. Hindi siya direktang nakipag-usap sa kanila kahit pa sa pinuno ng tribo na isang dakilang manggagamot, Great Mage, at isang matandang lalaki. Ang lahat ng kanilang komunikasyon ay sa pamamagitan ni Marian at nakipag-usap lamang siya sa kanila sa kanilang mga lugar ng trabaho at iyon ay para ipaliwanag ang sakop ng kanilang trabaho, tungkulin, mga patakaran, at sahod. 100 sa kanila ang tinanggap na trabaho para pangalagaan ang mga baka. Bukod sa mga bata, karamihan sa mga tao ay may asawa na at ang mga babae sa bahay ay hindi nagtatrabaho. Kaya, mayroong humigit kumulang na 1,200 empleyado si Sam na handang magtrabaho para sa kanya. Sa 1,200, 100 ang inatasan sa sakahan ng mga baka at 100 para sa natitirang mga sakahan. Lahat ng mga sakahan ay lumawak dahil nagbukas si Sam ng isang tindahan sa bayan at nag-alok ng isang lugar para bumili. Hindi mahalaga kung gaano kasaya ang hayop, bibilhin niya ito at nag-alok pa siya ng ibang serbisyo na ibibigay niya sa kanila ang lahat ng mahahalagang bahagi ng hayop, tulad ng balat, pangil, ngipin, dugo, buto, at maging ang ilang mga panloob na bahagi. Maraming mga mangangaso ang hindi dalubhasa sa paghawak ng mga bagay na ito, ngunit ang mga bagay na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nakakakuha ng mataas na presyo. Ngunit napakabuti ng alok ni Sam para sa kanila. Babayaran sila ni Sam hindi lamang ng presyo para sa karne batay sa bigat, bibigyan din niya sila ng mga naprosesong materyales na maaari nilang ibenta para sa mas mataas na presyo. Halimbawa, ang balat ng isang earthly bear ay mabuti para sa isang balat na sandata ng pangangalaga, leather armor, ngunit kapag ang bangkay ng earthly bear ay ibinenta, makakakuha ito ng humigit kumulang na 2,000 espiritual na bato kung ito ay isang antas dalawa na hayop. Ngunit kung ang balat ay naproseso at ginawang isang sandata ng pangangalaga, ang sandata ay magkakahalaga ng humigit kumulang na 12,000 na bato. Kaya, kung ang balat ay kinuha na at malinis na naproseso na handa ng gawing sandata ng pangangalaga, magiging mas mahal ang balat at makakakuha sila ng hindi bababa sa 4,000 na bato. Tungkol naman sa karne, hindi maibebenta ng mga karaniwang mangangaso ito sa isang restoran. Karamihan sa mga restoran ay umaasa sa patuloy na supply mula sa isang organisasyon o isang supplier na may pangkat ng mga mangangaso at ang ilang mga restoran ay may sariling mga sakahan pa. Kaya, ang mga individual na mangangaso ay palaging nakakakuha ng kaunti. Ngunit ang tindahan ni Sam ay nagpataas ng kanilang kita. Sinanay ni Sam ang humigit kumulang na 50 miyembro ng Dragonhawk para ay proseso ang mga hayop at paano kumuha ng karne at ang iba pang bahagi ng maayos. Ang karne ay ipapadala sa sakahan kung saan ito ay iimbak sa mga space jade para mapanatili ang pagiging sariwa. Ang negosyong ito ay tumatakbo na ng 15 araw. Para sa natitirang mga miyembro, 300 miyembro ang sinanay para sa pagbaril, ito ay isa sa mga bagong sandata ni Sam at magiging kapaki-pakinabang ito para sa seguridad ng kanyang proyekto. Para sa iba pang natitira, kailangan nilang maghintay hanggang sa matapos ang proyekto. At sa loob ng 25 araw, natapos na ang pagtatayo at sa isa pang linggo, magkakaroon ng mga tungkulin ang Tore ng Formasayon, Tore ng Inscription, at Tore ng Parmasyutiko. Ang pakikipagsosyo sa Tore ng Parmasyutiko ay mas kaunti kumpara sa dalawang natitira, kaya mas madali ang kanilang trabaho. Tungkol naman sa Tore ng Inscription at Tore ng Formasayon, nagtrabaho sila ng 1 linggo para ayusin ang lahat at pagkatapos noon ay 1 pang linggo para tapusin ni Sam ang kanyang mga gawain. Tungkol sa iba pa ay mayroong napakaliit na mga pagtatapos na gawain. Matapos ang buwang ito ay may isang marangyang pagtatayo sa Southern Star City. Ito ay isang malaking hemispherical na kubo. Maliban na lamang sa isang malaking pabilog na butas sa bubong na nagpapapasok ng sikat ng araw. May 2 pasukan at ang isa ay nasa harap at ang isa naman ay nasa likuran na para lamang sa mga tauhan. Ang pasukan sa likuran ay nagdudulot sa mga tahanan ng tribong Dragonhawk at mga sakahan. May ilang mga salita sa itaas ng pasukan sa harap at iyon ay Sam's Park. Mula noong huling 15 araw, sina Sam at Watt ay nasa isang kampanya para sa pagpapakilala ng Sam's Park na ito. Ang pasok sa parke ay nagkakahalaga ng 1,000 espiritual na bato. Ang karanasan ay sulit kahit ano paman. Maaari silang manatili sa parke ng 12 oras gamit ang 1,000 espiritual na bato na ito. Maraming tao ang may pagdududa tungkol dito, ngunit pagkatapos noon ay dumating ang isa pang balita. Ang unang araw ng pagbubukas ay libre para sa lahat na pumasok at lahat ng karanasan maliban sa pagkain at mga produkto ay libre. Napakataas ng paghihintay ng mga tao.
Kahit na ang mga tao sa mga slum ay hindi maiiwasang marinig ito. Matapos ayusin ang lahat, isang araw bago ang pagbubukas, nakilala ni Sam sina Hawk at Drew. Ang dalawang taong ito ay hindi alam kung ano ang gagawin sa uri ng negosyo. Ang mga negosyo ng ibang pangkat ay nasa katatagan na at napakahirap para sa kanila na makasali sa merkado dahil wala silang sapat na pera at mga tauhang katulad ng iba. Ngunit nahihiya silang humingi ng tulong kay Sam. Sa huli ay wala silang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa kanya. Hindi makapagsalita ng marami si Sam at nagsabi, "Malaki ang aking proyekto at makakarating dito ang milyon-milyong espiritual na bato. Maaari kitang pagkatiwalaan." Diretso na tanong ni Sam. Hindi niya nais na magtiwala ng bulag sa sinumang tao. Nais niyang linawin ang mga bagay bago sila isama. Ang dalawa ay tumango at nagbigay ng pagtitiwala sa kanya. Kahit na mangurakot ka sa akin, tiyaking hindi ko ito malalaman. Alam mo naman ang kahihinatnan kung hindi. Maaaring hindi kaaya-aya at nakakasakit ang aking mga salita ngunit harapin na natin ang katotohanan. Hindi tayo ganoon kalapit, nagpapasalamat ako na nanatili kayo sa akin kahit na may banta ng general ngunit iyon ay para bayaran ninyo ang utang na loob ninyo sa akin at hindi masasabi kung ano ang mangyayari kung may malaking halaga ng kayamanan na kasangkot. Naiintindihan namin. Pareho silang sumagot. Sige na lang, ang isa sa inyo ay magsusuperbisa sa pasukan at ang isa naman ay mamamahala sa tindahan ng artisan. Sa huli, matapos ang 40 araw mula noong simulan ng proyekto, dumating na rin ang araw ng pagbubukas. Napakalaki ng populasyon ng lungsod na may milyon-milyong tao at mahigit sa 40% sa kanila ay mga cultivator. Ngunit ang unang araw ng pagbubukas ay nakakuha lamang ng kaunti pang mahigit sa 10,000 tao. Sa huli, hindi lahat sila ay interesado dito ngunit ang 10,000 taong ito ay medyo marami na. Ang advertisement ay ibinigay lamang tungkol sa bayad para sa pasok at ang libreng pagpasok sa isang araw na alok, wala nang iba pa, kaya ang dami ng mga dumalo ay medyo katanggap-tanggap na. Ang 10,000 tao ay hindi rin dumating ng sabay-sabay, may humigit kumulang na 1,000 tao lang noong umaga at ang balita ay kumalat mula sa kanila habang dumarami ang mga pumapasok at sa huli hanggang sa matapos ang araw ay umabot sa 10,000 tao ang bilang. Ang maximum na kapasidad ay malapit sa 15,000 kaya, hindi naman masama iyon. Mula nang pumasok sila hanggang sa sila ay umalis, patuloy silang namamangha sa lugar. Ang buong parke ay nahahati sa 3 zona. Ang una ay ang mga zona ng pamimili. Ang pangalawa ay ang zona ng mga hamon. Ang huli ay ang zona ng pagkain. Ang zona ng pamimili ay may 4 na tindahan at lahat ito ay mula sa 3 tore at ang sariling tindahan ng sandata ni Sam. Ang 3 tore ay nagbukas ng 3 tindahan na parang mga supermarket. Ang 3 tore na ito ay may parehong problema tulad ng tore ng artisan sa Blue Flame City. Mas gustong bumili ng mga karaniwang mamimili sa maliliit na tindahan kaysa pumasok sa tore ng artisan. Dahil, nararamdaman nilang masakit sa ulo ang pagdaan sa lahat ng seguridad at ang formal na pamimili sa tore ng artisan ay medyo magulo. Ang mga karaniwang tindahan naman ay walang ganitong problema na kumukuha ng bahagi sa merkado. Ngunit, ngayon ay nagbigay si Sam ng pagkakataong makapasok sa merkado. Ang 3 tore ay may mga eksklusibong tindahan na may malawak na hanay ng mga istant na gawa sa salamin, kaakit-akit at nakakapagpaamo na pagpapakita ng mga produkto at binigyan pa sila ni Sam ng mga bote at kahon na gawa sa salamin na gagawing mas kaakit-akit ang pagpapadala ng mga produkto na nakakaakit ng pansin. Ang tore ng inscription at tore ng formasayon ay walang masyadong merkado sa lugar na ito, ang mga produktong maaari nilang ibenta ay medyo maliit at ang mga pina-custom na produkto ay ino-order ng mga mamimili sa mga tore. Ang pangunahing bentahe ng 2 tore na ito ay mula sa zona ng mga hamon. Ang tindahan ng sandata sa lugar na ito ay dapat na isang pakikipagsosyo sa tore ng artisan ngunit hindi ito ipinagpatuloy ni Sam at binuksan na lamang ang kanyang sariling tindahan. Hindi maraming karaniwang sandata ang ibinebenta sa tindahang ito. Sa halip, ibinebenta nila ang mga common grenade, pin grenade, hunting traps, at ilang iba pang methane explosives na ginawa ni Sam at ang pinakamahalagang bagay ay ang mga selula ng enerhiya at sa pagkakataong ito ay may isang seksyon para sa paggawa ng mga selula ng enerhiya na may hugis na nais ng mamimili. Kabanata 174. Sa Sam's Park, ang zona ng pamimili ang una at ito ay binubuo ng mga kakaibang tindahan na kanilang nakita, ngunit hindi iyon ang pinakakakaiba at nakakagulat na bagay na naghihintay sa mga mamimili. Ang susunod na zona ay isang pabilog na lugar na pumapalibot sa zona ng pagkain. Ang pabilog na zona ay puno ng mga hamon kaya tinawag itong challenge zone, zona ng mga hamon. Dito matatagpuan ang mga pasilidad mula sa tore ng inscription at tore ng formasayon.
Maraming mga hamon sa lugar na ito na susuriin ang maraming katangian at kakayahan ng isang cultivator. Ito ay isang lugar ng libangan para sa mga cultivator, sa halip na mga rides at laro, pinagsama ni Sam ang kasiyahan at mga pagsubok para makakuha ng kita mula rito. Ang ilan sa mga hamong ito ay ganap na pinamamahalaan ng Tore ng Formosayon at Tore ng Inscription. Ito ay mga pagsubok para sa kaalaman ng isang cultivator tungkol sa mga Formosayon at Inscription, pati na rin ang kanilang kakayahang maunawaan at buwagin ang mga ito. Ang dalawang hamong ito ay magkatabi at ang bayad para pumasok ay depende sa antas ng inskripsyon o Formosayon na nais nilang buwagin. Para sa isang Rango 1 na Formosayon o inskripsyon, kailangan nilang magbayad ng 100 espiritual na bato at ito ay para lamang sa mga acolyte cultivator, may isang hanay na 10 Formosayon na kailangan nilang buwagin at kung magawa nila ito ay mananalo sila ng 1,000 espiritual na bato. Pareho rin ito para sa mga inskripsyon. Para sa mga cultivator na nasa novice stage, ang bayad para pumasok ay 500 espiritual na bato at ang mga Rango 2 na Formosayon o inskripsyon ang haharapin nila. Para sa mga cultivator na nasa Great Realm, ang bayad para pumasok ay 1,000 espiritual na bato. Para naman sa mga cultivator na nasa Grand Realm, ang bayad para pumasok ay 5,000 espiritual na bato. Ang premyo kapag natapos ang hanay ay palaging 10 beses ang halaga ng bayad para pumasok, ngunit ang totoo ay maraming tao ang nabibigo na sa ikatlong yugto pa lamang. Ang dalawang stall na ito ay ganap na pinamamahalaan ng mga Tore at magbabayad sila ng 20% ng kanilang kita kay Sam. May ilang mga hamon na pakikipagsosyo ni Sam at ng dalawang Tore. Isa na rito ang Woods Challenge, hamon sa kagubatan. Ito ay isang labanan ng pangkat laban sa mga hayop. May isang maliit na kagubatan na nilikha gamit ang mga gumagamit ng wood element, at doon ay isang pangkat na may 5 hanggang 10 miyembro ang haharapin ang isang pangkat ng mga hayop na may parehong bilang. Bibigyan sila ng isang listahan ng mga hayop na available para homanin, at ang mga hayop na ito ay nahuli ni Sam at sinanay niya. Ito ay exclusive lamang para sa mga novice. Sa katunayan, binuo ni Sam ang parking ito kung saan ang pangunahing target ay ang mga novice. Sa Woods Challenge na ito, ang mga acolyte ay makakapili ng mga hayop na nasa antas 2 at ang mga novice naman ay antas 3. At ang mga novice ay may mas maraming hamon at halos exclusive na ito para sa kanila. Ang hamon ay kailangang gumawa ng marka sa mga katawan ng mga hayop o sirain ang token na nakasabit sa kanilang mga katawan. Ipinaagbabawal silang gumamit ng mga atake na nakamamatay at pumatay ng mga hayop. Sa parehong paraan, kung gumawa ng marka ang mga hayop sa mga tao, sila ay matatalo. Ito ay parang isang larong paintball ngunit ginawa ni Sam na labanan ng mga hayop at mga tao. Ang bayad para pumasok sa hamong ito ay 100 bawat tao para sa mga acolyte at 1,000 bawat tao para sa mga novice. Kung malalampasan nila ang hamon, makakakuha sila ng doble ng halagang binayaran at tulad ng dati, kakaunti lamang ang nakakamalampas ng hamon. Sa huli, hindi ito mga karaniwang hayop. Sinanay ni Sam ang mga ito at binago pa ang kanilang dugo, bloodline, at ipinagbili niya kina Yanwo at Sky na sanayin sila kung paano labanan ang mga tao sa pinakamabisang paraan. Bukod pa rito, may mga hamon na exclusive para sa mga elemento. Halimbawa, may isang Fire Element Challenge, hamon sa Fire Element kung saan may isang serye ng mga Formosayon na kailangang lampasan ng mga homanin. Ang mga Formosayon ay ginawa sa paraang magsasagawa sila ng mga atake gamit ang fire element, mula sa mga fireball, hanggang sa mga inferno at marami pang ibang uri ng atake. Makatutulong ang hamong ito sa mga gumagamit ng fire element na mapahusay ang kanilang kontrol sa elemento, at para sa ibang mga gumagamit ng ibang elemento ay mapapahusay nito ang kanilang tibay at kakayahang labanan ang mga atake na gamit ang fire type. May 7 yugto ng mga Formosayon para sa bawat yugto ng cultivation. At ang bayad para pumasok ay 200 na bato para sa mga acolyte, 1,000 para sa mga novice, 3,000 para sa mga great mage, at 8,000 para sa mga eksperto sa Grand Realm. Ito ay isang pakikipagsosyo sa Tore ng Formosayon at ang mga disenyo ng Formosayon ay sariling gawa ni Sam, at ang Tore naman ay may pananagutan para sa pagpapanatili at pagkontrol. Makakakuha sila ng 20% ng kita mula rito. Tulad ng fire element, mayroon din ibang elemento tulad ng hangin, kahoy, lupa, kidlat, tubig, at maging ang metal, yelo, at iba pa. Pareho lang ang hanay ng presyo ng mga ito, at mayroon din namang mga hamon na kombinasyon ng mga elemento. May 5 lugar kung saan maaaring piliin ang kombinasyon ng mga elemento. Maaaring pumili ang mga hominin ng kombinasyon ng iba't ibang elemento at ang presyo ay dadagdagan ng bilang ng mga elementong napili. May iba pang uri ng mga hamon tulad ng para sa kakayahan sa pagbaril.
Ito ay para sa mga umaatake mula sa malayong distansya para suriin ang kanilang kakayahan. Para suriin ang mga atake mula sa malayong distansya, gumamit si Sam ng dalawang paraan at ang isa ay katulad ng skeet shooting maliban na lamang na ang mga target ay mas random, mas mabilis, at may maraming mga hadlang. May mahigit sa 100 antas para sa bawat yugto ng cultivation at habang maraming antas ang nalalampasan ay mas maraming puntos ang makukuha at mas malaki ang premyo. Ito rin ay mula sa mga acolyte hanggang sa mga cultivator na nasa Grand Realm. Sa hamong ito, ang target ay mayroon pang ibang bahagi na wala sa karaniwang skeet shooting at iyon ay ang tigas ng target. Ang mga nagbabara ay mula sa Tribong Dragonhawk at ang mga kagamitan sa pagbaril ay ilang maliliit na impact cannon maliban na lamang na ang mga bala ay pinalitan ng mga target. Ang tore ng inscription ay may pananagutan para sa paggawa ng mga target at makakakuha sila ng 20% ng kita. Isa pang hamon para sa kakayahan sa pagbaril ay para sa pagsasanay sa pag-atake sa gitnang distansya. Ang hominin ay papasok sa isang malaking silid at ang mga target ay ibabare sa paligid ng silid at kailangang tukuyin ng isa ang direksyon at bilis ng target nang maingat at harapin ito. Tulad ng mga nauna, maraming antas ito at batay din sa sistema ng mga puntos. Ang bayad para pumasok ay batay din sa mga antas ng cultivation. May ilang mga hamon na nangyayari sa pagitan ng dalawang hominin. Isa na rito ang Earth Element Control Contest kumperensya sa pagkontrol ng Earth Element. Dalawang gumagamit ng Earth Element ang magtatayo sa magkabilang gilid ng isang malaking larangan na may linya na naghahati sa gitna. Ang linyang ito ay maghahati sa dalawang zona, isa para sa bawat manlalaro. Ang layunin ng laro ay kontrolin ang mga blok ng lupa na inilagay sa magkabilang gilid ng larangan at punuin ang zona ng kalaban. Ang unang makakapuno ng zona ng kalaban ay siyang mananalo. Sa larong ito, kailangang kontrolin ng isa ang mga blok para ilagay sa lugar ng kalaban at kailangan din nilang lampasan ang kontrol ng kalaban para pigilan itong ilagay ang mga blok sa kanilang sariling zona. Sa parehong paraan, mayroong larangan para sa mga gumagamit ng ice element, isang larangan para sa mga gumagamit ng wood element para sakupin ang larangan ng kalaban gamit ang mga puno. May ilang ibang pagsubok tulad ng suppression test, pagsubok sa pagsugpo, kung saan kailangang lampasan ng kandidato ang pagsugpo na dulot ng pormasayon at magpatuloy pasulong. Mayroon din namang mga pagsubok para sa mga pandama, kung saan ipagbabawal sa hominin na gumamit ng kanilang spiritual sense at kailangang umasa sa kanilang mga pandama at likas na kakayahan. May ilang ibang pagsubok para sa pagsasanay sa malapit na labanan, kung saan kailangang iwasan ng kandidato ang mga projectile o hampasin ang mga projectile na ibinabara patungo sa kanya. Sa ganitong paraan, maraming mga pagsubok na maaaring maranasan ng mga kandidato. Tinitiyak ni Sam na hindi dapat lampasan ng 12,000 tao ang nasa loob ng parke ng sabay-sabay maliban na lamang sa mga espesyal na tao na inirerekomenda niya o niwat. Ang tatlong pinuno ng tore ay mayroon din namang kota na maaaring magdala ng 2 tao sa isang pagkakataon. Ang huling zona sa parke ay ang food zone, zona ng pagkain, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ang mga cultivator ng isang lugar para sa pagkain na ganito. Walang hiwalay na mga restaurant sa zona ng pagkain. Ang lahat ng mga stall ng pagkain ay inayos sa pabilog na paraan at sa loob nito ay maraming mga upuan para kumain. Maaari ring bumili ng pagkain ang mga tao doon at maaari nilang kainin habang naglalakad sa parke. May ilang mga bangko doon para maupuan. Ang pagkain ay isa rin sa mga kakaibang bagay na natikman ng mga mamimili. Hindi batay sa malalaking pagkain ang mga pagkain, sa halip, maliit ang bawat bahagi para maaring matikman ng mga tao ang maraming uri ng pagkain. Ang pagkain ay inihahain sa isang espesyal na uri ng balat ng puno na siksik, malinis, at madaling dalhin. Maaari silang maglakad at kumain. Ang mga pagkain ay kadalasan ay pritong at inihaw. Ang pinakaakit-akit na ulam ay ang fried spring fowl, pritong spring fowl, na inspirasyon mula sa fried chicken ng modernong mundo. Maliit ang bawat bahagi at limitado ito para mapanatili ang sakahan. Mayroon lamang 100 bahagi bawat araw. Ang iba pa naman ay mga pritong o inihaw na pagkain na gawa sa iba't ibang uri ng karne na nakuha mula sa mga mangangaso sa tindahan ni Sam sa lungsod. Ngunit ang pinakakakaibang bagay ay hindi ang pagkain, kundi ang mga inumin. May isang kahangahangang alak na ginawa ni Sam sa tulong ng unggoy. Bukod pa rito, ipinakilala niya ang isang bagong uri ng inumin na tinatawag na milkshake. Ito ang dahilan kung bakit niya kinuha ang mga baka. Ang mga fruit-flavored milkshake na inihahain na may bahagyang lamig sa isang manipis na baso na may kawayang straw, ay isa sa mga pinakakapreskong bagay na natikman ng mga bisita. Sa madaling salita, ang karanasan ng mga bisita ay maipapaliwanag sa isang salita. Kahanga-hanga. Kabanata 175. Ang pangalan ng Sam's Park ay kumalat ng malawak.
Ang pagpapakilala sa pamamagitan ng bibig ng mga tao ay higit pa sa anumang ibang pagsisikap na maaaring gawin ni Sam. Ang libreng karanasan sa loob ng isang araw ay isa sa pinakamagandang desisyon na kanyang ginawa at tama talaga ito. Matapos ang araw ng pagbubukas, maraming tao ang dumating at nagpila pa ng madaling araw dahil sa limitadong bilang ng mga papapasukin. May mahigit 20,000 tao at matapos ipasok ang 12,000, isinara ni Hawk, na namamahala sa pasukan, ang malaking pintuan. Si Sam ay namuhunan ng kabuoang 650 na milyong piso kabilang na ang lupa, pagtatayo, mga pormasayon, mga kaayusan para sa mga hamon, at halaga ng mga baka. Sa unang araw, ang kita mula sa bayad para sa pasok lamang ay 12 na milyong piso. At ang kabuuang kita ay humigit kumulang na 150 na milyong piso mula sa lahat ng mga hamon, pagkain, at mga produkto mula sa tindahan ng sandata ni Sam. Nahuhumaling ang mga tao sa mga hamon at hindi mapigilan ng isang tao na subukan ito ng paulit-ulit, at ang katotohanan na nakakatulong ito sa kanilang kontrol sa enerhiya ay nagtutulak pa sa kanila na gawin ito ng paulit-ulit. Bagamat ang 150 milyong piso ay parang marami, ngunit ang isang tao ay gumagastos ng average na mahigit sa 12,500 na bato kung isa sa alang-alang na mahigit sa 12,000 ang bilang ng mga tao. Sa 150 milyong piso na ito, humigit kumulang na 30 na milyong piso ang napupunta para sa pagpapatakbo ng buong parke. Kabilang dito ang mga pagkukumpuni ng pormasayon, hilaw na karne at iba pang sangkap, sahod, at pati na rin ang mga premyo para sa mga mamimili kung sila ay nanalo. At humigit kumulang na isa pang 30 milyong piso ang napupunta sa mga tore para sa kanilang pakikipagsosyo sa ilang mga hamon. Sa ganitong paraan, kumikita si Sam ng 90 na milyong piso bawat araw at mukhang hindi magtatagal bago niya mabawi ang kanyang 650 na milyong piso na puhunan at makakuha ng tubo. Nang malaman ng Duke at ng iba pang mga kandidato na gumawa si Sam ng isang malaking proyekto sa pagtatayo sa kanyang ari-arian, lahat sila ay nag-isip na maaaring nagtatrabaho siya sa real estate at nagbebenta ng mga bahay sa gitnang zona, ngunit nang makita nila ang resulta nito, natigilan sila. Ang mga kandidato at ibang mga negosyante, mga pamilyang may mataas na katayuan ay nababagabag ng inggit, kabilang na ang sariling Duke. Inilalabas ng mga tao ang kanilang ipon para makapasok sa parke at gumagastos nito sa mga hamon para sa iba't ibang dahilan tulad ng pagpapalakas ng sarili, pagpapabuti, at maging para lamang sa katanyagan. Sa huli, napakahirap ng mga hamon at ang paglalampas nito ay gagawing sikat sila. Sa susunod na linggo, normal na tumakbo ang parke at mabilis na kumalat ang katanyagan nito, at nabawi na ni Sam ang kanyang puhunan. Ngayon, papunta na siya sa pagkakaroon ng tubo at tiyak na malaki ito. Ngunit, makalipas ang isang linggo ay dumating ang unang problema. Ang ibang mga kandidato lalo na ang mga bata mula sa mga pamilyang may mataas na katayuan ay kinain ng inggit, ngunit ano naman ang magagawa nila? Sa sandaling magsimula silang gumawa ng gulo, may mga seryosong kahihinatnan na naghihintay sa kanila. Nagawa ni Sam na gumawa ng ilang seryosong mga hakbang para sa seguridad sa parke. Mahigit sa 300 miyembro ng tribong Dragonhawk ay binigyan ng mga maliliit na kanyan, may ilang mga tore para sa pagmamasid sa loob ng parke kung saan maaari nilang sakupin ang malaking lugar. Ang pagtatayo ay ginawa sa paraang kakaunti lamang ang mga lugar na hindi nakikita. Kaya, sa sandaling gumawa sila ng gulo, babaon sila sa bala. Ang bala sa pagkakataong ito ay parang isang bitag. Ito ay parang isang bitag para sa pangangaso, ngunit medyo naiiba. Sa sandaling tumama ito sa tao, isang metal na coil ang ikakabit sa kanila at isang inscribed na pormasayon ang magiging aktibo para harangan ang kanilang mga kapangyarihan. Ang mga gumagawa ng gulo hanggang sa Great Realm lamang ay hinaharap ng mga nagbabara mismo. Para sa mga nasa Grand Realm pataas, hindi naman walang kabuluhan ang pakikipagsosyo ni Sam sa mga tore. Matapos hulihin ang mga kriminal, bawat gabi ay may sesyon ng pagtatanong si Sam at ang mga kahihinatnan ay depende sa kanilang mga ginawa. Kung ang isa ay narito para makagulo sa pamamagitan ng paggawa ng ingay, hinahampas niya ito at itinatapon sa harap ng pintuan ng kanilang amo. Kung narito sila para gumawa ng seryosong aksyon sa pamamagitan ng pagkakasugat ng iba, sinira niya ang kanilang mga buto at ipinadala sila. Kung narito sila para pumatay ng isang tao para masira ang reputasyon ng parke, pinapatay niya ito at iniuukit ang katawan sa arko ng bahay ng amo nito. Gayunpaman, kakaunti na ang mga gulo dahil ang pakikipagsosyo sa mga tore ay hindi isang lihim. Kaya, kung may gustong gumawa ng gulo, kailangan nilang harapin ang mga tore mismo. Habang maayos ang takbo ng parke, si Watt ay abala sa pagtulong kay Sam sa kalahati ng kanyang oras at ang kalahati naman ay gumagala siya ng husto sa lungsod gamit ang kanyang Silverwind. Mula nang magsimula ang proyekto sa pagtatayo, maraming beses na niyang hinampas sina Zeke at Bluefire.
Sa lahat ng pagkakataong iyon, nag-iiwan siya ng marka sa kanilang mga katawan. Ilang beses na silang nahampa at natigilan sa kalsada. Kung may pagkakataong mahahanap sila ng mga gwardya ng lungsod, dinadala niya sila at tumatakas gamit ang Silver Wind at hinahampas sila sa isang liblib na lugar. Sa kabuuan, sa mahigit na 40 araw na tagal nito, ang dalawang magkapatid ay sumailalim sa seryosong trauma. Hanggang sa puntong natatakot na silang lumabas. Ngunit hindi nila maaring hayaan na mangyari iyon. Dahil, sila ay bahagi ng pangkat ng Southern Star at ang mga kasama ay pawang mga may mataas na katayuan. Tinanggap lamang sila dahil sa general at wala silang magandang pakiramdam tungkol dito. Binigyan pa sila ng mas maraming puntos sa militar para lamang mapakalma ang general na maaaring gumawa ng hindi makatwirang aksyon. Ngayon, sa yugto ng negosyo ay hindi na gaanong makapangyarihan ang general at ang iba pang mga kandidato ay nagsimulang utusan silang gumawa ng mas maraming trabaho. Kung hindi nila ito gagawin, makakalimutan na lang nila ang pagkakaroon ng puntos ngunit sa tuwing sila ay lalabas, nahahanap ni Watt ang kanilang lokasyon kahit anong gawin nila at nabibigyan sila ng matinding aral. Sa huli, paano naman nila magagawa? Gumagamit si Watt ng mga shadow mice. Matapos manganak ang tatlong mag-asawang daga, ang mga lalaking daga ay bumalik sa trabaho at 7 daga ang nasa pagbabantay. Isang daga ang sumusunod sa dalawa habang ang natitira ay naglilibot sa mga lugar para ibigay kay Watt ang balita tungkol sa kanilang lokasyon. Sa ganitong paraan, ang dalawang magkapatid ay paulit-ulit na hinahampas. Matapos ang tatlong magkakasunod na paghahampas, tumakbo sila papunta sa kanilang lolo. Ngunit walang resulta, si Jim ay kamakailan lamang gumaling at nagpapagaling pa rin, at alam din niya kung bakit sila tina-target ni Zeke at ng kanyang kapatid. Nais nilang patayin si Watt at alam niyang mangyayari ito. Ngunit wala siyang magagawa sa ngayon. Higit na maaari na lamang niyang iligtas sila sa pagkamatay at hindi niya may pangakong makakaganti siya kung walang ebidensyang si Sam ang pumatay sa kanila. Kaya, nagpatuloy ang paghahampas. Pumunta sila para ireklamo sa utos ng mga gwardya ng lungsod, ngunit parang hangin si Watt habang siya ay gumagala sa lungsod at hindi siya masundan ng mga gwardya ng lungsod. Nais nilang pumunta sa parke para hulihin siya, ngunit tinanggihan ng kanilang kapitan ang ideyang iyon. Ang parke ay pakikipagsosyong negosyo ng mga mahahalagang tao, wala silang lakas ng loob na pumunta doon. Kaya, nagdusa ang magkapatid. Si Sam ay nahaharap sa isang seryosong problema. May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman dahil ang kanyang spiritual core ay nagsisimulang lumaki. Nasa tuktok na siya ng yugto ng novice at malapit na siyang mag-breakthrough. Sina Yanwo at Sky ay nasa tuktok din ng antas 3. Ngunit mas marami silang kontrol sa kanilang mga katawan. Hindi tulad nila, ang katawan ni Sam ay nahihirapang makasabay dito. Pinipigilan niya ito ng mahigit 20 araw at kailangan niyang gumawa ng kontrata sa susunod na hayop. Ngunit si Mia ay pumasok pa lamang sa antas 3 at kailangan ng hindi bababa sa 1 pang buwan o 2 bago ito maabot ang tuktok ng antas 3. Ngunit hindi na niya ito kayang tiisin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pumasok siya sa aklatan sa loob ng dimensyon. Sinimulan niyang hanapin ang mga aklat para makahanap ng paraan para pigilan ang kanyang cultivation ng hindi masyadong nahirapan. Ngunit walang resulta. Sa huli, ang sinumang may tamang pag-iisip ay mag-iisip ng paraan para mag-breakthrough ng mabilis hanggat maaari, walang sinumang mag-iisip ng paraan para pigilan ito. Kaya, kakaunti lamang o wala ng impormasyon tungkol sa ganitong aspeto. Matapos ang mga araw ng walang resulta na paghahanap, nakakita siya ng ibang bagay. Ang seksyon ng body cultivation. May 3 divine will lamang dito. Nais niyang tingnan ito dati, ngunit hindi siya nagkaroon ng agarang pangangailangan para doon. Sa huli, mas malakas ang kanyang katawan kaysa sa kanyang mga kapantay at kahit na mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga hayop sa parehong antas. Ang kanyang laman ay kasing lakas ng laman ng hayop. Ngunit nagpasya siyang tingnan ito, kailangan niyang makahanap ng paraan para ilipat ang labis na enerhiya para makaramdam siya ng normal. Siyempre, maaari niyang gamitin lang ang enerhiya at harangan ito gamit ang isang inskripsyon o kahit ano pa. Ngunit kung siya ay biglang atakihin, mapapahamak siya. Kaya, nagpasya siyang tingnan ang mga pamamaraan ng body cultivation. Ngunit gumawa siya ng isang nakakatuwang pagtuklas matapos niyang tingnan ang 3 divine will. Kabanata 176. Habang sinusuri ni Sam ang 3 divine will, nakita niya ang maraming mga posisyon at ang paraan ng pagkontrol para palakasin ang katawan. Ngunit hindi iyon ang pagtuklas na ikinatuwa niya. Ang mga posisyon ng 3 pamamaraan ay napakakatulad ng isang bagay na pamilyar sa kanyang nakaraang buhay. Yoga asanas. Ang sinaunang yoga na nagmula sa India ay isa sa mga pinakapaboritong gawain para mapanatiling malusog ang sarili.
Ito ay isang gawain na tumutulong sa katawan na makamit ang balanse sa pagitan ng lakas, kakayahang umangkop, at tibay. Napakakaraniwan nito sa kanyang nakaraang buhay na maraming tao mula sa kabataan hanggang sa matatanda ay nagsasagawa ng yoga bilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang nakita niya sa mga divine will ay hindi lamang yoga. Ang mga posisyon ay ganap na katulad ng maraming komplikadong yoga asanas at napakatumpak nito. Ngunit may kasamang pamamaraan ng paghinga pati na rin ang pagkontrol sa espiritual na enerhiya na kapag isinasagawa kasama ang kaukulang posisyon ay magpapalakas ng katawan. Ang tatlong pamamaraan ay may ilang pagkakatulad at bawat isa ay nakatutok sa iba't ibang aspeto. Halimbawa, ang isang pamamaraan ay nakatutok sa mga posisyon na may kinalaman sa paan na nagpapataas ng kakayahan ng isang tao sa mga pamamaraan ng paggalaw at mga pamamaraan gamit ang paa. Ang isang pamamaraan ay nakatutok sa pagpapahusay ng katawan upang magkaroon ng kakayahang pangtatanggol, at ang ikatlong pamamaraan ay mas nakatutok sa mga braso. Bagamat pinapalakas ng tatlong pamamaraan ang buong katawan at nagpapataas ng lakas ng laman, ang tatlong aspeto na ito ang kanilang pangunahing focus. Habang sinusuri ni Sam ang mga posisyon ng tatlong pamamaraan isa-isa, isang iniisip lamang siya. Kung ang isang master ng yoga ay makakarating sa mundong ito at magsasanay ng alinman sa mga pamamaraang ito, walang alinlangan na magiging isang eksperto siya na makakapagwakas ng labanan sa isang suntok o sapak. Ang mga pamamaraan ng body cultivation na ito ay hindi gaanong nakatutok sa spiritual core at sa paggamit ng espiritual na enerhiya. Sa pangkalahatan, ang mga cultivator kahit na sila ay mga manggagamot o mandirigma ay gumagamit ng espiritual na enerhiya bilang pangunahing daluyan para umatake o ipagtanggol. Ngunit ang mga pamamaraan ng body cultivation na ito ay gumagamit ng espiritual na enerhiya para palakasin ang katawan. Ang enerhiya ay papuwersahang papasok sa mga selula ng katawan kabilang na ang balat, mga hibla ng kalamnan, dugo, buto, at maging ang utak ng buto, mga panloob na bahagi. Ang mga pamamaraan ay nagpapataas ng sigla at densidad ng mga selula. Ang katawan ay magiging mahirap masugitan at kahit na masugitan ay makakapagpagaling ng sarili. Kapag nasa labanan, ang tanging dapat nilang alalahanin ay ang lakas at tibay. Ang espiritual na enerhiya ay makakapagbigay lamang ng kaunting tulong sa labanan at pangunahing ginagamit para mapawi ang pagkapagod at gawing mas madali ang pagpapagaling. Ito ay karaniwang angkop para sa mga mandirigma at mandirigmang manggagamot. Ngunit ang sakit na nararanasan sa pagsasanay ay hindi kayang tiisin. Kapag ang espiritual na enerhiya ay nagpapahusay ng mga selula ng katawan, ang sakit ay hindi kayang tiisin. Kailangan ng isang tao ng napakataas na lakas ng loob para malampasan ito. Ang isa pang bagay na dapat alalahanin ay ang mga kailangang sangkap na nagkakahalaga ng marami. Ang mga yugto ng body cultivation ay katulad ng mga yugto ng cultivation ng isang karaniwang pamamaraan. Ngunit para makapag-breakthrough patungo sa parehong yugto, ang una ay nagkakahalaga ng 3 beses ng huli. Ang dalawang dahilan na ito ang nagiging dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao na magsanay ng mga pamamaraang ito. Ngunit para kay Sam, ang dalawang dahilan na ito ay hindi isang problema. Maaari niyang tiisin ang sakit at kasabay nito ay kayang niyang bayaran ang halaga. Kaya, binasa niya ang mga ito habang sinusubukang magpasya kung aling pamamaraan ang dapat niyang gamitin. Ang tatlong pamamaraan ay may ilang magkatulad na posisyon na may pananagutan sa pagpapahusay ng pangkalahatang katawan at ang kanilang mga tiyak na aspeto ang tanging pagkakaiba ng mga posisyon. At matapos ang mahabang pag-iisip at hindi mapagpasyang pagsasaalang-alang, sa huli ay hindi na niya kinaya at nagpasyang magsanay ng tatlong pamamaraan. Sisasanayin niya ang kanyang mga braso, katawan, at paa. Gayunpaman, mayroon siyang sapat na pera para gawin ito at maaari niyang gawin ito ng walang alalahanin. Ngunit hindi siya interesadong magsanay ng isang pamamaraan pagkatapos ng isa pa, kailangan niyang makahanap ng paraan para pagsamahin ang mga ito. Kaya, pumunta siya sa ikalawang palapag para simulan ang eksperimento at pagsusuri. Gumawa siya ng eksaktong virtual na kopya ng kanyang sarili at ipinagawa sa copy ang iyon na gawin ang mga asana isa-isa para makita ang epekto sa katawan. Para gawin ito, inalis pa niya ang balat ng virtual na kopya. Nakita niya ang epekto ng mga asana sa mga hibla ng kalamnan at mga buto. Gumugol siya ng humigit kumulang na 10 araw sa loob ng ikalawang palapag na katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Sa pagkakataong ito ay medyo mas madali ang kanyang pagsasaliksik kaysa dati. Dahil pamilyar siya sa yoga. Bagamat hindi siya pamilyar sa pamamaraan ng paghinga na nauugnay sa bawat asana, madali niya itong maunawaan dahil kakaunti lamang ang mga posibleng paraan para ayusin ang paghinga sa isang espesyal na posisyon. Kakaunti lamang ang mga paraan ng paghinga at maaari niyang makita ang pinakamahusay na pamamaraan sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali.
At matapos ang 10 araw na ito, nakabuo siya ng isang gawain ng mga yoga asana mula sa mga mas simpleng hanggang sa napakakomplikadong mga ito na pantay na magpapalinis ng kanyang katawan. Kaya, isang bagong pamamaraan ng cultivation ang nalikha. Maraming tao ang maaaring mag-isip na ang isang pamamaraan ng cultivation ay maaari lamang malikha ng isang tao na may maraming karanasan at makapangyarihan, ngunit tatawagin itong kalokohan ni Sam. Para sa kanya, ang paglikha ng anumang bagay ay isang pagsasama-sama ng mga datos na sinuri at kinakalkulay gamit ang loika. Para dito, kailangan lamang ng datos na kailangang suriin at sapat na katalinuhan para maunawaan, suriin, at ulitin ang datos na iyon para makabuo ng kanilang kailangan. Ang karanasan sa paglikha ay malaking tulong ngunit hindi iyon ang tanging bagay. Matapos pagsamahin ang pamamaraan, sinimulan ni Sam itong sanayin. Mayroong 16 na asana sa pamamaraang ito na sumasaklaw sa pagpapahusay ng lahat ng bahagi ng katawan. Ang una ay Utkatasana, na kilala rin bilang chair pose. Ang pangalawa ay Adho Mukha Asana, na tinatawag ding downward dog pose. Ang pangatlo ay Prasarita-Padottanasana, na tinatawag ding wide-legged forward bend. Ang pang-apat ay Natarayasana, ang Lord of Dance pose. Ang panglima ay Purvottanasana, ang upward plank pose. Ang pang-anim ay Adho Mukha Svanasa, ang downward facing dog pose. Ang pang-pito ay Bakasana, ang crow pose. Ang pang-walo ay Chaturanga Dandasana, ang four-limbed staff pose. Ang pang-siyam ay Ekahastavarksasana, ang one-handed tree pose. Ang pang-sampu ay Sirsipadasa, ang head-to-foot pose. Ang pang-11 ay Pangumayurasana, ang wounded peacock pose. Ang pang-12 ay Gandhiberindasana, ang formidable face pose. Ang pang-13 ay Sayanasana, ang scorpion pose. Ang pang-14 ay Kalabhairavasana, ang destroyer of the universe pose. Ang pang-15 ay Taraksvasana, ang handstand scorpion pose. Ang pang-16 ay Yoganidrasana, ang yoga slip pose. Habang isinasagawa ni Sam ang mga asana isa pagkatapos ng isa, naramdaman niya na ang espiritual na enerhiya sa kanyang loob ay tumago sa kanyang mga selula. Naramdaman niya na parang pinupunit ang kanyang mga hibla ng kalamnan at isang matinding matalim na sakit ang nagpasakit ng kanyang ngipin. Hindi niya naranasan ang ganitong kalaking sakit sa kanyang dalawang buhay, kahit na noong siya ay sumasailalim sa pagsasanay sa pagpapahirap, hindi niya naranasan ang ganitong kalaking sakit. Habang siya ay nagbabago mula sa isang posisyon patungo sa isa pa, ang kanyang mga galaw ay naging napakabagal. Naramdaman niya na parang ang kanyang katawan ay pinipigilan ng napakataas na presyon. Parang pinipigilan siya ng presyon ng malalim na ilalim ng karagatan. Maraming beses na gustong sumuko ng kanyang katawan dahil sa likas na ugali. Ngunit nagpatuloy siya. Naramdaman niya na ang mga hibla ng kalamnan ay napupunit dahil sa mabilis na daloy ng espiritual na enerhiya at kasabay nito ay naramdaman niya na ang mga hiblang iyon ay nagagaling ng sarili na may dagdag na densidad. Pagkatapos lamang ng isang sesyon, ang kanyang spiritual core ay naging walang laman at nagsuka si Sam ng isang bibig na puno ng itim na dugo. Naramdaman niya na parang binigyan siya ng bagong pagkakataong mabuhay. Ngunit matapos mawala ang sakit, nagsimulang mag-isip si Sam ng iba pang bagay. Ang yoga ay isang bagay na lubos na sikat at laganap sa modernong daigdig. Ngunit ito ay mataas na antas na body cultivation sa mundong ito. Sino ba ang nagdala ng yoga dito? Paano posible na ang mga pamamaraan ng yoga na kilala bilang imbensyon ng sinaunang India ay lumitaw sa mistiko at makapangyarihang mundong ito? Nangyari ba ito dahil may pumasok sa mundong ito tulad ni Sam, o may mula sa mundong ito ang pumasok sa modernong daigdig? Naramdaman niya na maaaring mayroong seryosong bagay tungkol sa ugnayan ng dalawang mundo. Iniisip niya kung talagang may ugnayan ang dalawang mundo, ano ang naging dahilan kung bakit nawalan sila ng komunikasyon. Kung talagang may ugnayan, sigurado si Sam na isa siya sa mga pipiliing ilan na tiyak na makakaalam nito kahit na ito ay itinatago sa karaniwang publiko, ngunit hindi niya narinig ang anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos ay naisip ni Sam ang paghahanap para sa ibang mga species sa ibang mga planeta. Walang resulta kahit papaano. Bahagi rin siya ng internasyonal na pangkat na nagsagawa ng mga paghahanap na ito sa bawat exoplanet na kanilang natagpuan at walang resulta. Parang ang mga tao sa daigdig ay nag-iisa sa isang nakahiwalay na universo. Habang iniisip niya ito, isang matapang at malayong iniisip na ideya ang lumitaw sa kanyang isip. Kabanata 197. Sa susunod na mga buwan, tanging ang body cultivation lamang ang sinanay ni Sam. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang bilis ng cultivation ni Mia dahil nais niyang palakasin ang kanyang katawan hanggang sa parehong antas ng kanyang kasalukuyang cultivation bago siya mag-breakthrough patungo sa Great Realm sa parehong mga pamamaraan ng sabay-sabay.
Ngunit ang tanging problema ay ang body cultivation ay nangangailangan ng mas maraming oras kaysa sa karaniwang cultivation at hindi niya ito maaaring sanayin sa tore. Kaya, maaari na lamang siyang magsanay sa kanyang tahanan na itinayo sa likuran ng parke. Gayunpaman, marami siyang oras hanggang sa matapos ang yugto ng negosyo, kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Nais niyang ibahagi ang pamamaraan ng cultivation kay Watt, ngunit hindi muna nais ng huli na magsanay. Nasisiyahan siya sa kanyang laro ng pusa't daga kasama si Zeke. At pagdating kay Zeke, nasa pinakamasamang yugto na ng kanyang buhay. Bawat gabi bago siya matulog, bawat umaga pagkatapos niyang gumising, at kahit na sa kanyang mga panaginip, ang tanging iniisip niya ay hindi ko dapat siyang binastos. Sa natitirang bahagi ng araw habang hinahampas siya ni Watt hanggang sa mabusog ang puso nito, ang tanging iniisip niya ay may pagkakataon akong tapusin ang paghihirap sa pamamagitan ng pag-atres, ngunit itinapon ko iyon. Sa huli, unti-unting binabawasan ni Sam ang pansin sa kanya mula nang dumating siya sa Southern Star City, ngunit matapos niyang maramdaman na ang kanyang lolo ay nasa kanyang tabi, nakalimutan niya ang paghihirap at nagbalak laban kay Watt. Hindi niya mapigilan na sisihin ang sarili sa kanyang katangahan. Bawat araw ay may mga pagkakataong nais niyang umalis at tumakas pabalik sa Blue Flame City. Ngunit bahagya niyang naramdaman na hindi siya dapat umalis, ang kanyang likas na ugali ay nagsasabing huwag siyang umalis kung hindi ay sisihan niya ito. Sinabi rin sa kanya ng kanyang lolo na magtiis. Kahit siya ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang aksyon laban kina Sam at Watt. Nagkaroon na siya ng sapat na pagkabigo dahil kay Sam. Medyo kinakabahan na rin siya kung ano ang gagawin ni Sam matapos niyang makakuha ng kapangyarihan. Ngunit hindi alam ni Sam ang lahat ng ito. Hindi na rin niya nais na harapin si Zeke ng mag-isa. Ang tanging meron lang ang lalaking iyon ay ang pag-asa sa katayuan at kapangyarihan ng kanyang ama at lolo, at binigyan na niya ito ng seryosong aral para sa pag-atake sa kanya ng biglaan. Kaya, iniwan niya ang natitirang mga gawain kay Watt para harapin. Ngayon, araw-araw ay inaasahan ng mga mamamayan ang palabas at hula pa nga nila kung saan hahamunin ng taong nakasuot ng pilak na damit ang kawawang lalaki. Mula na ring binabaliwala ng mga gwardya ng lungsod ito na parang hindi nila ito nakikita. Matapos ang 2 buwan mula noong pagbubukas ng parke, isang hindi inaasahang bisita ang dumating kay Sam. Ang taong iyon ay isang nascent at ikatlong pinakamakapangyarihang tao sa Southern Star City. General Mercury, ang general na namamahala sa utos ng mga gwardya ng lungsod. Hindi inaasahan ni Sam na hahanapin siya nito. Tinanggap ni Sam siya sa bahay at pareho silang umupo sa sala. Matapos magpalitan ng ilang magagandang salita, dumiretso na sa punto ang general. Artisan Sam, dahil ikaw ay isang abalang tao, hayaan mong diretso na akong magsalita. Kamakailan ko lang binisita ang iyong parke at dapat kong sabihin na isang kahangahangang karanasan ito. Bagamat hindi ko pa ito naranasan ng sarili ko, binisita ko ang lugar kasama ang aking mga anak at pareho silang sumali sa maraming mga hamon. Sa kasamaang palad, isang araw lamang sila nakapaglaan at kailangang bumalik sila sa serbisyo militar. Ngunit ang higit na humanga sa akin ay ang mga hakbang para sa seguridad ng iyong parke. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, naiintindihan na ni Sam kung ano ang kailangan niya, ngunit nanatili siyang tahimik at tiningnan siya. Tulad ng alam mo, bagamat maraming mga gwardya ng lungsod ay masyadong malaki ang lungsod para bantayan ng buo. Naniniwala ako na kahit ang iyong mga kasama ay nahirapan dahil sa problemang ito. Kaya, kung ibebenta mo sa utos ng mga gwardya ng lungsod ang mga kagamitan para sa paghuhuli, malaki itong makakatulong na malutas ang problema at maaari pa nating i-install ang mga ito sa pader ng lungsod para bantayan ang mga ligaw na hayop at mga taong gustong pumasok ng lihim sa oras ng krisis. Nanatiling tahimik si Sam saglit bago nagsalita. General, una sa lahat dapat kong pasalamatan ka sa pagpapahalaga. Ngunit may isang bagay akong dapat linawin at alam ko ring alam mo na ang aking mga kasama ay hindi lamang nahirapan dahil hindi kayang sakupin ng mga gwardya ng lungsod ang buong lugar. Tungkol sa pagbebenta sa inyo ng mga capturing cannon, wala akong maraming objection ngunit ayaw kong mapunta ang aking mga nilikha sa mga kamay ng isang sistema na may mga taong korap na madaling sumunod sa iba kahit na baliwalain ang mga patakaran. Kaya, kung maaari mong linisin ang buong kadena ng utos na kasangkot sa paghihirap ng aking mga kaibigan, isasaalang-alang ko ito. Napatigilan ng general nang marinig ang mga salita ni Sam. Hindi dahil hindi niya naiintindihan, sa katunayan ay malinaw niyang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Alam niya na ang ilang kumpanya ng mga gwardya ng lungsod ay tumanggap ng mga utos mula sa mga tauhan ni General Spark at gumawa ng gulo para sa ilang mga kandidato. Ngunit hindi niya talaga pinansin ito dahil ang 3 novice na walang kilalang pinagmulang background ay hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Kaya, binaliwala niya ito.
Matapos makita ang mga kaayusan at mga kanyen sa parke, sinuri niya si Sam at ang kanyang pangkat at nalaman na sila ang mga tina-target ng mga gwardya ng lungsod. Kaya, nais niyang banggitin lamang ang sitwasyon at ibaba ang antas nito bago pa ito magamit ni Sam bilang dahilan. Nais niyang tapusin na agad ang hidwaan dahil hindi naman ito gaanong kalubhaan. Siyempre, hindi naman kalubhaan para sa general ngunit para kay Sam ay hindi naiiba sa pagkagambala sa kanya. Habang tahimik ang general, nagsalita si Sam. Dahil hindi pa ako gumagawa ng anumang aksyon ay hindi nangangahulugang hindi ako gagawa ng anumang bagay. General Mercury, may magandang impresyon ako sa iyo kumpara kay General Spark na sobrang makasarili. Hindi bababay nakikita ko kung paano nagtatrabaho ang iyong mga gwardya ng lungsod. Iyon lang ang aking hiling. Kung maaari mong tanggapin na alisin sila, wala akong anumang objection. Kung iniisip mo kung anong dahilan ang ibibigay mo, pwede mong gamitin ang aking pangalan doon, wala akong objection. Hindi naman sila magkakaroon ng lakas ng loob na lumapit at humingi ng paliwanag sa akin. Nagsalita si Sam sa isang mahinahong paraan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon ang general. Sige na lang, pag-usapan na natin ang negosyo ngayon. Nagulat ang general sa tugon na ito. Hindi ka ba natatakot na baka ibagsak mo ako pagkatapos mong makuha ang mga kanyen? Ako ang lumikha nito at mas madaling sirain ito kaysa sa paggawa nito. Gayunpaman, mayroon na akong listahan, kaya pwede mong talikuran ang anumang pag-iisip na gumamit ng mga taong sasalo ng sisihin. Muli na namang napasa walang kibo ang general. Napatunayan ni Sam na mas mahirap siya kaysa sa narinig niya. Matapos nilang pag-usapan ang kasunduan, umalis ang general sa ari-arian at sa loob ng araw na iyon ay dalawang balita ang kumalat sa buong lungsod. Una, ang ilang mga opisyal ng mga gwardya ng lungsod ay tinanggal sa kanilang mga posisyon at sinisingil pa sila ng krimen na korupsyon. Pangalawa, ang pagpapakilala ng mga bagong sandata para sa mga gwardya ng lungsod at iyon ay ang mga parehong sandata na ginagamit para harapin ang mga gumagawa ng gulo sa Sam's Park. Isa pang suntok ang natanggap ng duke matapos marinig ang balitang ito. Bukod pa rito, walang ibang kapansin-pansing nangyari sa susunod na mga buwan. Sa pagtatapos ng yugto ng negosyo ay nananatili pa rin si Sam sa tuktok na yugto ng novice ngunit nasa tuktok na rin siyang novice sa body cultivation. Sa oras na ito, lahat ng kanyang mga kapantay ay nag-breakthrough na patungo sa Great Realm. Sa katunayan, halos lahat ng 200 kandidato maliban sa mga 20 o higit pang tao ay nag-breakthrough na. At isa siya sa mga 20. Ngunit hindi siya nalulungkot. Bumagal din ang paglaki ni Mia matapos niyang simulan ang body cultivation at nagsimulang matuno ang enerhiya mula sa dugo ng Hydra ng dahan-dahan. Ngayon, nasa tuktok na rin siya ng antas 3 at ngayon ay natatakot na sa kanya ang mga kambal na panther dahil baka baliktarin niya ang sitwasyon. Maaari na siyang mag-breakthrough anumang oras na gusto niya, kaya nagpa siyang gawin ito matapos ang pagsusuri sa yugto ng negosyo batay sa susunod na yugto ng kompetisyon. May 1 linggo pa bago matapos ang 18 buwan, kaya pagkatapos noon ay maaari na silang maglakbay patungo sa Imperial Capital. Bukas na ang huling pagsusuri para sa 2 yugto. Si Sam lang ang hindi nag-aalala kahit papaano. Ang iba pang mga pangkat ay kinakabahan. May ilang hidwaan na tungkol sa pagbabahagi ng mga puntos bago pa man matapos ang pagsusuri. Kinaumagahan, pumunta sina Sam, Hawk, at Drew sa lugar ng pagsusuri ng mahinahon. Ito ay ang parehong ari-arian kung saan nagtipon ang lahat ng mga pangkat noong simula ng kompetisyon. Sa oras na dumating sila ay halos lahat ng mga kandidato ay naruroon na at naghihintay na dumating ang duke. Kabanata 178. Sumali si Sam kina Philip at sa iba pa, at ang 6 nilang kasama ay nagkaroon ng kaunting pag-uusap. Nalaman niya na si Philip ay naging Deputy Battalion Commander sa maikling panahong iyon. Ang tagumpay na ito lamang ay sapat na para makakuha siya ng halos 500 puntos. Tungkol sa mga puntos para sa mga pagpatay, walang dapat pagdududa. Bagamat ang taong ito ay karaniwang tahimik, naniniwala si Sam na hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi nakakagulat. Si Jack ay puno rin ng kumpiyansa. Ang mga taong ito ay nagdusa ng seryosong suntok matapos nilang tapusin ang yugto ng negosyo. Dahil ang kanilang 100% tubo ay nagbigay lamang sa kanila ng 1,000 puntos na nagbigay sa kanila ng 333 puntos bawat isa, si Philip ay nakakuha ng dagdag na 1 punto kaya naging 334 ang kanyang puntos. Mukhang malaki ang bilang, ngunit iyon ay isa sa pinakamababang marka sa lahat ng 20 pangkat. Kaya, medyo nalulungkot sila. Ngunit ang yugto ng militar ay nangangailangan lamang ng kanilang labanan at sama-samang pagsisikap. Hindi ito kasing hirap ng pagpapatakbo ng restaurant para sa kanila.
Tungkol sa pagharang sa kanila gamit ang mga laban at iba pa, maaari nilang gawing mahirap lamang para kay Kelly, ngunit narinig ni Sam na ang lahat ng babae ay inatalaga sa isang rehimyento na para lamang sa babae at hindi na nakikipag-ugnayan ang mga lalaking miyembro sa kanila. Tungkol kina Jack at Philip, ang sinumang magbubuklod sa kanila ay dapat na magpasalamat na hindi sila hahayaan na mapahamak. Kaya, hindi siya nag-alalang mahahadlangan sila ng ibang mga kandidato at kahit na ang mga commander ng rehimyento ay makakapagbigay lamang ng kaunting gulo. Matapos ang ilang minuto ng walang kabuluhang pag-uusap, ang Duke at General Spark ay umakyat sa entablado kasunod ng Deputy General at 10 commander ng rehimyento. Mukhang lahat ng commander ng rehimyento ay nagliban mula sa kanilang tungkulin para dumalo sa kaganapang ito. Lahat ay tumayo ng maayos at yumukod sa Duke sa sandaling dumating siya, maliban sa 3 tao. Si Sam ay nakatayo lamang doon ng walang pag-aalala na may mga kamay sa kanyang mga bulsa, at tiningnan ang Duke ng malamig. Nang makita ito ni na Philip at Jack na halos yumukod na ay huminto sila sa kanilang mga galaw at tiningnan ng Duke at si Sam habang sila ay nagtitigan. Napansin din ito ng iba pang mga kandidato at ng mga tao sa entablado, ngunit hindi sila nagsalita kahit papaano. Sa huli, hindi nila lugar na magsalita. Kung may problema sa pag-uugali ni Sam ay maaaring harapin ito ng Duke sa kanya, kung sila ay makikialam ay hindi magiging mabuti para sa kanila kung ang sariling Duke ay makikialam. Matapos silang tumayo, tiningnan ng Duke ang lahat ng mga kandidato at ngumiti habang nagsasalita. Ngayon ay pagtatapos ng 2 yugto ng kompetisyon. Lahat ng mga kandidato dito ay sumali sa kaguluhan ng larangan ng digmaan at sa pagod ng larangan ng negosyo. Umaasa akong lahat kayo ay natutunan ang isang bagay mula sa karanasang ito at makikilala ninyo ang inyong buong potensyal. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat kayo ay maaaring ma-promote sa susunod na yugto at karamihan sa inyo ay maaaring maalis. Umaasa akong ang mga maialis ay hindi malulungkot at patuloy na itutuloy ang landas ng cultivation at makakarating sa mas mataas na antas. Ang lahat ng maialis ay makakakuha ng pagpasok sa Southern Star Academy at direktang makakapasok sa Elite Branch. Nang tumigil siya dito, malakas na nagpalakpakan ang mga kandidato. Maraming mga kandidato na labis na kinakabahan kanina ay medyo nakahinga ng maluwag ngayon. Karamihan sa kanila ay mga tao mula sa ibang teritoryo ng Marquis at karamihan ay mga karaniwang tao. Umarangkade sila hanggang sa puntong ito gamit ang kanilang pagsisikap, at kung sila ay maalis na mataas ang posibilidad at walang makukuha ay talagang malulungkot sila. Iyon ang pangunahing motibasyon na nagtutulak sa kanila na sumulong. Ngayong marinig nila na maaari silang makapasok sa Southern Star Academy na hindi nila inaasahang makakapasok, karamihan sa kanilang mga alalahanin ay nawala. Ang mga kandidato mula sa 2 pangkat ng Southern Star, ilang kandidato mula sa iba't ibang pangkat na interesado lamang sa susunod na yugto ng kompetisyon at puno ng ambisyon, at mga taong tulad ni Sam na alam nilang tiyak na papasa ay hindi nag-alala tungkol sa alok na pagpasok na ito. Matapos ang ilang pang-hypocritical na matalinong salita at pangako, dumiretso na sa punto ang Duke. Ngayon, ang mga kandidato ay pupunta sa exchange point para kolektahin ang kanilang mga puntos at ibahagi ito sa kanilang mga kasama. Para sa inyong kaiginhawahan, bawat pangkat ay may isang exchange point sa isang hiwalay na silid at mayroon kayong 1 oras para ibahagi ang mga puntos sa inyong mga kasama. Pagkatapos noon, i-aanunsyo ang mga ranggo. Kaya, pumunta na kayo at kolektahin ang inyong mga puntos sa inyong inatalagang exchange point. Lahat ng mga kandidato ay nagsimulang tumakbo palabas. Ang pangkat ni Sam ay pumunta sa kanilang inatalagang exchange point. Nang makita ng mga miyembro ng pangkat ang kanilang mga bagong nakuhang puntos, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Muntik na silang huminto sa paghinga ng ilang sandali. Si Sam lang ang kalmado. Malakas niyang inilipat ang ilang puntos sa kanyang mga kasama, ngunit hindi niya ito ibinahagi ng pantay-pantay. Ibinahagi niya ito batay sa kanilang mga pagsisikap. Sina Hawk, Drew, at Kelly ay nakakuha ng mas kaunting puntos. Bagamat maaaring hindi sila ang pinakamababa sa 6, hindi rin sila ang pinakamabuti. Ngunit hindi sila nagrereklamo dahil naiintindihan nila kung ano ang kanilang nagawa. Maaari lamang tulungan ni Kelly sila sa kusina ng restaurant, lahat ng laban na hinarap ni na Philip at Jack ay lampas na sa kanyang kakayahan at wala siyang sapat na kaalaman sa negosyo. Sa ganitong paraan ay naiintindihan niya ang kanyang antas ng kakayahan. Napakalaki ng lugar na ito para sa kanya. Sina Hawk at Drew ay naging empleyado lamang ni Sam sa yugto ng negosyo. Ngunit ang pangunahing problema ay ang yugto ng negosyo ang lugar para makakuha ng maraming puntos. Sa huli, ang yugto ng militar ay may limitadong pagkakataon dahil kailangan nilang makipagkompetensya para sa mga pagpatay kasama ang iba pang sundalo. Ang 700 puntos na nakuha ng isang tao sa pangkat ni Sam ay talagang mahusay. Hindi nasa antas na iyon sina Hawk at Drew.
Hindi rin sila masyadong umaasa sa pag-usbong. Kontento na sila sa pagpasok sa Southern Star Academy. Sina Philip at Jack naman, bagamat hindi sila nakakuha ng maraming puntos sa yugto ng negosyo, ang kanilang mga puntos sa militar ay hindi karaniwang mataas. Nagulat si Sam nang makita ang kanilang mga puntos at naramdaman na talagang ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Siguradong pinatay nila ang isang buong batalyon mag-isa para makakuha ng napakaraming puntos. Matapos ang isang oras, lahat ay muling nagtipon at ang kapaligiran ay medyo tensyonado. Uminom ng tubig ng kaunti ang duke at nagsalita ng seryoso. Ipapakilala ko na ang nangungunang 50 miyembro ngunit ang iba pa ay maalis na. Sa sandaling sabihin niya ang mga salitang iyon, lahat ng mga kandidato ay natigilan. Hindi nila inasahang ganito kalaki ang bilang ng mga maialis. Inalis ng duke ang 3/4 ng mga kandidato sa isang iglap lamang. Ngunit parang hindi niya nakikita ang kanilang mga ekspresyon at dahan-daang nagsimulang ayanunsyo ang mga resulta. Rank 50, Hawk 650 puntos. Rank 49, Zeke 652 puntos. Rank 48, Bluefire 653 puntos. Tuldok, 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 Tuldok. Rank 10, Josh Carten 1,700 puntos. Rank 9, Jinan 1,756 na puntos. Rank 8, Amander Silver 1,775 puntos. Rank 7, Sylvia Tosh 1,803 puntos. Rank 6, Aiken Joy 1,825 puntos. Rank 5, Trevor 2,015 puntos. Rank 4, Jack 2,486 na puntos. Rank 3, Philip 2,984 na puntos. Rank 2, Nicholas Carten 3,483 puntos. Rank 1, nagpahinto ng kaunti ang duke habang sinusuri ang mga kandidato na nag-uusap na, ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanyang pinakamabatang ngunit pinakamagaling na anak na si Nicholas na ang mukha ay puno ng kalituhan at pagkainteres. Maraming tao dito ang nag-isip na si Nicholas ang magiging nangungunang rank sunod ni Trevor na ang marka ay mahigit sa 900 sa unang yugto ng militar. Ang taong iyon ay mula rin sa pangkat ni Nicholas. Ngunit may 3 dark horse at ang 2 ay nagpababa kay Trevor mula sa ikalawang lugar patungo sa ikalima, at ang ikatlo ay nagpababa pa kay Nicholas mula sa una patungo sa ikalawa. Uminom ng tubig ng kaunti ang duke bago ay anunsyo. Rank 1, 36,307 puntos. Sa sandaling mabitawan niya ang mga salitang iyon, lahat ay tahimik. Ito ang karaniwang halimbawa ng pariralang tahimik na parang pagbagsak ng karayom. At sa susunod na segundo ay nagkagulo ang buong karamihan. Narinig ko ba ng tama? Sa palagay ko nananaginip pa rin ako. Bakit may ganitong bilang? Bakit 5 ang bilang ng mga digit? Paano makakakuha ng napakaraming puntos? Ang lahat ng mga boses na ito ay mula sa mga kandidato na hindi mula sa pangkat ni Sam, ngunit ang mga kandidato mula sa pangkat ni Sam ay may ibang mga boses. Napakasama ng tingin sa kanya noong una, ngunit tingnan mo ngayon. Oo, akala ko tapos na siya nang maatasan siyang mamuno ng hiwalay na batalyon, ngunit ang mga sundalong iyon hindi lamang tayo natalo kundi nagdala pa sa kanya ng napakaraming puntos. Oo, iyon ang Sam Spark. Bagamat alam kong kikita siya, hindi ko inakala na ganito karami, baka dapat na lamang kaming nakipagsosyo sa kanya. Ngunit may mga boses din na hindi handang tanggapin ito. Impossibling makakuha ng napakaraming puntos. Kilala ko ang taong ito, siya ang artisan. Baka may mga hindi maayos na bagay na nangyari. May kinalaman ba ang artisan tower dito? Lalong nagiging kalokohan ang kanilang mga salita na napasa walang kibo ang duke. Kabanata 199. Natapos na ang pag-anunsyo at hindi man lang inalala ng duke o ni Sam na ipaliwanag ang kanilang sarili sa mga kandidato. Patuloy na nagpatuloy ang duke sa kaganapan matapos ang pag-anunsyo ng mga ranggo habang muling nagsalita sa mga kandidato. Ang mga pangalan na binanggit ko ay ang 50 tao na ma-promote sa susunod na yugto. Ang mga kandidatong napili ay nagbunyi, ngunit ang susunod na mga salita ng duke ay muling nagpalamig ng kanilang kasiyahan. Kaya, ngayon pag-usapan na natin ang susunod na yugto. Tanging 10 tao lamang ang makakapasa sa susunod na yugto at ang natitirang 40 ay maalis din. Kaya, huwag kayong masyadong magdiwang ng maaga. Dahil, ang susunod na yugto ay gaganapin ngayong araw, dito mismo, ngayon mismo. Naging tahimik ang mga manunood. Hindi nila inasahang mangyayari ito. 10 minuto mamaya, ang 50 kandidato ay nagtipon sa arena sa loob ng parehong ari-arian, habang ang 150 mga kandidatong maalis ay umupo bilang mga manunood. Ang duke,
kasama si General Spark, mga commander ng rehimyento, at si General Mercury na dumating mamaya, ay umupo sa espesyal na plataporma para sa pagmamasid para bantayan ang susunod na yugto. Ang huling yugto ng kompetisyon sa Southern Star City ay magaganap na ngayon at magaganap ito sa dalawang yugto. Sa unang yugto, 10 kandidato ang mapipili mula sa inyong 50 sa pamamagitan ng Royal Rumble. Ang huling 10 kandidato na mananatiling nakatayo ay maglalabanan bukas sa ikalawang yugto para matukoy ang kanilang mga ranggo. Kaya, para sa unang yugto, ang buong larangan ay inyong larangan ng digmaan. Ang entablado, ang paligid, anumang bagay na lampas sa hadlang na naghihiwalay sa larangan at mga manunood ay bawal, at sa loob ng larangan ay maaari kayong gumawa ng anumang bagay. Ang unang yugto ay matatapos lamang kung may 10 tao na mananatiling nakatayo. Ang isang kandidato ay ituturing na talo at maalis kung kusang loob siyang sumusuko o nahimatay, umalis sa larangan, o namatay. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, ang kanyang boses ay kalmado pa rin tulad ng dati, ngunit hindi naman naramdaman iyon ng mga kandidato. Ang pagbanggit ng kamatayan ay nangangahulugang hindi ipinagbabawal ang pagpatay sa labanan. Nagpalamig ito ng kanilang pakiramdam. Si Nicholas lang ang nagpapakita ng masiglang ekspresyon. Hinihintay niya na ang labanan. Tiningnan ng duke ang mga kandidato ng malapad at hindi man lang binigyan sila ng oras para makapaghanda ng isip ay malakas niyang sinabi. Magsimula na. Nagulat ng kaunti ang mga kandidato bago sila muling napagtanto. Isang tao pa ang naglunsad ng unang atake sa taong nakatayo sa harap niya. Si Sam ay nasa huling hanay, ngunit hindi niya agad na inatake ang sinuman. At hindi lamang siya ang ganito, ang nangungunang 10 kandidato ay umatras ng isang hakbang at hindi nagsimulang umatake. Habang sinusuri ni Sam ang paligid, bigla niyang naramdaman ang isang bagay at umiwas sa gilid. Isang daga ay tumama sa hangin sa lugar kung saan siya dati ay nakatayo. Lumingon siya at nakita ang isang taong nakaitim na tiningnan siya ng malamig. Ikaw ang pinakamahina sa lahat ng tao dito, kaya bakit ka pa tumatagal? Mas mabuting sumuko ka na ngayon baka hindi ka makaligtas dito. Tiningnan ni Sam ang paligid at nakita na maraming tao ang nakatingin sa kanya. Lahat sila ay nais na patumbahin muna si Sam. Maaari nilang sabihin na siya ang pinakamahina at walang karapatang makilahok, ngunit nais lamang nilang alisin siya muna dahil sila ay naiinggit sa kanyang mga puntos. Nais nilang masiyahan sa kanyang kalungkutan na maalis agad kahit na nakakuha siya ng napakaraming puntos sa yugto ng militar at negosyo. Ang mga taong ito ay may kasuklam-suklam na katangian na nakatago sa halos lahat ng tao. Ang tinatawag na schadenfreude. Hindi sumagot si Sam sa lalaki at nakatayo lamang doon na may mga kamay sa kanyang mga bulsa. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at maayos. Ang taong umatake kay Sam ay medyo nainis dahil sa kawalang pansin ni Sam, agad siyang gumalaw at naging isang madilim na anino. Ang lalaking ito ay isang gumagamit ng dark element at iyon ay uri ng shadow. Sa huli, hindi lahat ng gumagamit ng dark element ay pareho at ang purong dark element ay bihira. Kahit ang purong light element ay bihira, ngunit dahil ang light element ay hindi itinuturing na kapakipakinabang sa labanan sa mundong ito, hindi nila ito mas pinag-aralan pa. Nakita ni Sam na ang lalaki ay lumilipat mula sa isang anino patungo sa isa pa na may hawak na daga. Gumagamit siya ng mga anino ng mga tao at bagay sa paligid bilang mga punto para sa paglipat habang siya ay gumagalaw mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Kasabay nito, nagsimula na siyang gumalaw para atakehin si Sam. Sa loob ng ilang segundo, alam na ni Sam ang estilo ng labanan ng lalaking ito. Isa siyang assassin. Hindi pa siya warrior mage, isa siyang mage lamang, ngunit ang mga pamantayan ay naghigpit sa kanyang shadow element na gamitin ito sa maraming paraan at wala siyang maraming atake. Ang kayang niyang gawin ay ang magsagawa ng sneak attack para pumatay, ngunit kung mawawala ang pagkakataong iyon, mahihirapan siyang umatake muli. Hinala pa ni Sam na patuloy na umaatake ang lalaki dahil si Sam ay isang novice, umatras sana siya kung ang kalaban ay isang Great Realm Cultivator. Ang ilang mga tao malapit sa kanila ay sinusubaybayan ang labanan, sila ay sabik na makita si Sam na maalis ngunit hindi iyon nangyayari. Ang assassin ay gumalaw ng mabilis at likas ngunit hindi niya maabot si Sam kahit papaano. Hindi man lang inalis ni Sam ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, ngunit patuloy siyang umiiwas. Parang hangin siya, magaan at may kakayahang umangkop. Gumalaw siya ng likas habang umiiwas sa bawat suntok ng daga, at ang pangunahing bagay ay hindi niya ginamit ang kahit isang unit ng espiritual na enerhiya. Gumagamit lamang siya ng kanyang katawan. Naramdaman niya na dahil kailangan niya namang labanan, maaari na niyang subukan ang resulta ng kanyang bagong cultivation. Kaya, ang unang pagsubok ay ang kakayahang kumilos at tibay.
Habang si Sam ay lumalakad mula sa isang lugar patungo sa isa pa nang hindi inalis ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa habang umiiwas sa mga atake ng daga nang hindi man lang pawisan, lalong naging interesado ang mga nakapalibot na kandidato sa kanyang labanan. Hindi nila inasahang tatagal si Sam ng ganito katagal ngunit ang kanyang tibay ay mas mahusay pa kaysa sa Great Mage na umaatake sa kanya. Nagulat sila, ngunit iba ang iniisip ni Sam. Ito ay mga iniisip ng kahabagan at hindi ito para sa mga kandidato o ang umaatake, kundi para sa shadow element ng umaatake. Naramdaman ni Sam na ang lalaking ito ay talagang isang asno na hindi nakakaalam ng halaga ng sandalwood. Ang shadow element ay ganap na nasasayang sa kanya. Kaya, ayaw na niyang aliwin pa ang lalaking ito. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang umiiwas si Sam, umiwas siya sa isang atake at sinipa ang baba ng umaatake na nagpahimatay dito. Bago pa makareaksyon ang mga nakapalibot na tao, may isang tao mula sa karamihan ang sumigaw na nakakuha ng pansin ng lahat. Mga kaibigan, kung maglalabanan tayo mula sa simula, ang nangungunang 10 kandidato ay makakakuha ng kalamangan sa atin at tapos na tayo. Mungkahi ko na magsama-sama tayo at alisin muna sila bago natin matukoy kung sino sa atin ang makakakuha ng 10 pwestong iyon. Ang sumigaw ay isa sa mga bata mula sa pamilyang may mataas na katayuan na hindi nakapasok sa nangungunang 10. Ang buong grupo ay nagsimulang mag-usap at mag-isip, ngunit sandali lamang, sa loob ng 3 segundo, isa-isa silang sumang-ayon sa mungkahi. Nagulat ng kaunti ang nangungunang 10 kandidato. Well, hindi lahat sila. Si Nicholas ay maaaring ang pinakasaya sa lahat ng tao at kabilang naroon ang batang may mataas na katayuan na nagmungkahi ng alyansang ito. Ang nangungunang 10 kandidato ay nagsimulang lumapit sa entablado para manatiling magkasama. Kung ang isang grupo ay iiwasan ng ilang tao sa kanila, kusang silang bubuo ng ibang grupo. Si Sam na pinakamalapit sa entablado ay ang unang umakyat para makakuha siya ng mas maraming espasyo sa paligid para harapin ang mga umaatake. Ngunit hindi niya inasahang susundan siya ng natitirang siyam. Malapit naman sina Jack at Philip simula pa lang. Habang sila ay umakyat sa entablado, ang natitirang mga miyembro ay nagsimulang palibutan sila at nakita ni Sam na ang batang may mataas na katayuan na nag-udyok nito ay dahan-daang lumilipat sa likuran ng karamihan ng hindi napapansin. Ang lalaking ito ay isang mouse isang fox, nais lang niyang mapagod ang nangungunang mga kandidato. Ngunit ang nagulat kay Sam ay ang dalawang magkapatid na sina Zeke at Bluefire ay gumagawa rin nito. Sa totoo lang, wala silang umaatres, sa halip ay ang iba pang mga tao sa karamihan ang lumalabas. Tabi ni Sam, kinuha na ni Nicholas ang kanyang sibat, ang kanyang level 3 Great Mage Aura ay ibinuhos ng buo habang ang iba pang nangungunang 10 ay nagsimulang maghanda na rin. Umiiling si Sam sa katangahan ng karamihang nakapalibot sa kanila. Naghihintay lamang sila na mapaslang. Bagamat ang mga taong ito ay mga piling tao, hindi ito malaking bagay para sa nangungunang 10 na labanan ang isa laban sa 3. At sa susunod na sandali ay nagsimula na ang labanan. Kumuha si Sam ng isang tungkod at nagsimulang labanan din. Gumamit lamang siya ng lakas ng kanyang katawan at pinigilan ang sarili na gumamit ng espiritual na enerhiya. Hinaharap niya ang dalawang tao at si Jack na nasa Great Mage Level 1 din, ang pangalawang pinakamababang yugto ng cultivation sa larangan, ay nakakuha rin ng 2 tao. Sina Zeke, Bluefire, at ang nag-udyok ay hindi man lang nagawang gumalaw. Gumagawa lamang sila ng mga ibabaw na spell at galaw para lokohin ang natitirang karamihan. Habang hinaharap ni Sam ang dalawang kandidato, bigla siyang nag-isip ng mga bagay at agad na binago ang estilo ng paglaban. Para sa kanyang kaiginhawahan, ang dalawa ay mga mandirigma at isa sa kanila ay Great Realm Level 1 Cultivator. Gumamit si Sam ng kanyang wind element at kasama ang mga puwersahang galaw ng kanyang tungkod, ang hangin sa bawat atake ay medyo mabangis at kasama ang idinagdag na kalupitan ni Sam, tumutusok ito sa balat ng kalaban sa bawat galaw, na inilalantad ang ilang hibla ng kalamnan. Sa loob ng susunod na 10 galaw, nasa masamang sitwasyon na sila at mayroon na silang iniisip na umatras. Ngunit hindi sila pinayagan ni Sam at hinikayat silang magsagawa ng mock battle habang hawak niya ang tungkod gamit ang isang kamay. Matapos ang 10 segundo, inihagis niya ang isang kapsula ng salamin sa isang tao na nasa tabi ni Bluefire at isang maliit na asul na apoy na bola ang tumama sa taong iyon. Ano bang problema mo? Ang lalaking tumama ng asul na apoy ay lumingon kay Bluefire na nag-conjure ng isang bola ng apoy. Ang asul na kulay ng bola ng apoy ay naging katibayan na hindi maikakaila. Hindi alam ni Bluefire kung ano ang nangyari at hindi siya nakasagot. Tiningnan ng lalaki ang walang emosyong mukha at nainsayang nagsalita. Tingnan mo kung saan ka tumatama sa susunod. Isa siyang archer at abala sa pagbabantay para sa karamihan, kaya tinanggihan na lamang niya si Bluefire na akala niya ay isang aksidente lamang at dahil mababa ang pinsala, hindi na kailangang gumawa ng gulo.
Kabanata 200. Samantala, ang dalawang kalaban sa tapat ni Sam ay nahihirapan. Nais lamang nilang tumakas o kahit sumuko, ngunit hindi sila binibigyan ng pagkakataong mapahinga ni Sam. Kung bibigyan sila niya ng isang segundo, aalis sila agad. Ngunit ayaw silang hayaang umalis ni Sam. Perpekto silang taki para sa kanyang gagawin. Matapos niyang tumama sa unang target gamit ang methane flame, maingat na sinusubaybayan ni Sam ang karamihan at nang makita niya ang perpektong oras, inihagis niya ang isa pang kapsula. Ang kapsulang ito ay ginawa para hawakan ang ilang normal na likidong sample at hindi nila kayang tiisin ang methane flame kaya sumabog ito dahil sa pagkompres ng gas. Sa kaguluhang panahong iyon, ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay hindi mahahalata. Hindi nagbago ang target ni Sam sa pagkakataong ito, ngunit tumaas ang dami ng apoy, hindi naman ito sapat na malaki para magdulot ng anumang pinsala. Muli na namang tiningnan ng lalaki ng masama si Bluefire, ngunit hindi siya gumawa ng anumang aksyon ngayon, ngunit naiinis siya sa loob tungkol sa paano ang lalaking ito ay walang pangunahing kontrol ngunit nakapasok pa rin sa nangungunang 50. Ngumiti si Sam at nagpatuloy lamang sa gulo. Sa ikatlo, ika-4, at ika-5 pagkakataon, pumili si Sam ng iba't ibang target na malapit kay Bluefire. Sa oras na ito, napansin na ng mga mahahalagang tao na may ginagawa si Sam ngunit hindi nila naiintindihan kung paano niya ito ginagawa. Sa loob ng 3 minuto ay tumama si Sam sa halos 6 na miyembro ng paulit-ulit ng hindi napapansin ng mga kandidato, at ngayon ay gumagawa na siya ng huling atake at sa pagkakataong ito ay tumama siya sa unang target at ang atake ay medyo malakas. Sa pagkakataong ito, hindi na tumahimik ang target dahil ang atake ay nagdulot ng pinsala. Nainis siya at ibinaling ang kanyang busog kay Bluefire habang sumisigaw. Ulol ka, akala ko ay aksidente lamang ngunit ngayon ay sigurado na ako. Paano ka nang ahas na atakehin ako ng lihim? Ang kanyang sagradong palaso ay dumaan sa hangin at halos tumama ngunit umiwas si Bluefire at tiningnan ang umaatake. Ano ang ibig mong sabihin na atakehin ng lihim? Ikaw ang unang umatake. Agad siyang naglunsad ng isang bola ng apoy. Ngunit umiwas ang archer at ang bola ng apoy ay tumama sa ibang tao at ang taong iyon ay isa sa mga target ni Sam na naging dahilan para sumali rin siya sa labanan. Mabilis na naging magulo ang sitwasyon. Si Zeke na kapatid ni Bluefire ay sinubukang suportahan siya noong una at kalaunan ay nadala rin siya sa labanan. Ngayon ay mahigit 15 miyembro ang nasasangkot sa labanan ng maramihan habang ang mga kalaban na direktang nakikipagharap sa nangungunang 10 ay maalis na rin o sumali na sa labanan. Tiningnan ni Sam ang grupo ng mga kandidato na naglalabanan na parang mga baliw na may ngisi. Para sa kanya, kailangan lamang niya ng 3 minuto at halos 12 kapsula na gawa sa salamin at ilang methane para hindi lamang masira ang alyansa kundi pati na rin mapalaban sila sa isa't isa. Ang mga taong ito ay may karaniwang mentalidad ng masa, maaari silang mamanipyala sa loob ng ilang segundo at karamihan ng mga tao sa mundong ito ay may ganitong katangian. Biglang, 8 miyembro sa nangungunang 10 ay walang masyadong ginagawa. Nakatayo lamang sila doon at nanunood ng palabas. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ng nag-udyok. Pumunta siya sa entablado at nagpasimula ng laban sa taong nasa ranggo 10. Habang lumalakas ang kanilang labanan, nagsimulang tumahimik ang grupo dahil ang ilan ay maalis na at ang ilan ay napapagod na. Sa sandaling ito, gumalaw si Sam, dahil aalis na siya sa Southern Star City, tapos na ang oras ni Zeke. Oras na para tapusin na ito. Lumundag siya mula sa entablado at sinipa si Zeke sa kanyang tiyan, lumipad ito palabas ng grupo at bumagsak sa lupa. Nagpahinga ng maayos si General Spark sa kanyang upuan. Tiningnan ni Sam si Zeke ng malamig at lumakad papunta sa kanya ng mahinahon. Tiningnan ni Zeke si Sam na may mga mata na nanghihingi at nagsalita. Sam, pwede na ba nating kalimutan ito at hayaan ng makalipas ang nakaraan? 7 buwan na akong naghihirap at kailangan ko pang umasa sa tulong ng iba para makilahok pa rin sa kompetisyong ito. Ang tanging ginawa ko lang ay atakehin ka kasama ang ilang tao, alam ko na ang aking pagkakamali, pwede mo ba akong patawarin? Umiiling si Sam. Patawarin ka. Hayaan kitang umalis kung natuto ka na ng aral, ngunit naging matapang ka matapos mong makilala ang iyong lolo at nagawang gumawa pa ng gulo para sa akin. Alam mo ba ang pinakamasamang bahagi? Ang pagkakasangkot ng mga tao sa paligid ko dito at lalo na, paano ka nang ahas na bala kainin si Watt? Lumalamig ng lalamag ang boses ni Sam. Hindi niya nais na magsalita ng marami kapag nakikipagharap sa isang tao, ngunit ang mga salita lamang ang makakamit ang kanyang ninanais na epekto, sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay nais niyang ipaalam kay Zeke ang ilang katotohanan na patuloy niyang tinatanggihan sa kanyang puso. Ipinagpatuloy niya. Paano mo naramdaman, Zeke?
Noong inatake mo ako, mayroon kang lahat, kayamanan, mga alipin, katayuan at proteksyon ng iyong ama, hindi makatwirang pagmamahal at pagbibigay ng kung ano-ano ng iyong lolo. Paano mo naramdaman ngayong nawala na ang lahat ng iyon? Hindi, dapat kong sabihin, paano mo naramdaman ngayong sinira ko na ang lahat ng iyon? Sa sandaling pumasok ako sa Blue Flame City, sinira ko ang iyong mga alipin. Sa sandaling binuksan ko ang aking negosyo, sinira ko ang iyong kayamanan. Sa sandaling nakilala ko ang iyong ama, sinira ko ang kanyang suporta. At sa huli, matapos kong harapin ang iyong lolo ay halos ikaw ay mapabayaan na. Paano mo naramdaman ang pagkawala ng lahat? Naramdaman ni Zeke na parang pumuputok ang kanyang ulo dahil sa sakit. Lubos siyang natunaw sa kanyang kawalan ng pag-asa. Tinatanong niya ang sarili, ano pa ang meron ako ngayon? Ano pa ang maaari kong asahan? Makakaligtas pa ba ako kung hahabulin ako ni Sam? Maaari pa ba akong iligtas ng aking ama? Maaari pa ba akong protektahan ng aking lolo? Ang lahat ng ganitong mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isip. Umupo ng baywang si Sam habang inilalagay ang kanyang kamay sa ulo ni Zeke na mahinang nakaupo sa lupa. Pinilit niyang itaas ang ulo ni Zeke at pilit siyang tiningnan diretso sa kanyang mga mata. Lubos niyang ibinuhos ang kanyang pagnanasa sa dugo at intensyon na pumatay. Ang kanyang aura ay katulad ng isang Diyos ng pagpatay. Parang siya lang namang lumangoy sa dagat ng dugo. Naramdaman ni Zeke na nahihikayat at napasok sa isang trance at narinig niyang tumutunog ang mga salita ni Sam sa kanyang mga tainga. Zeke, ikaw ay isang walang pag-asa na basura, nawala mo na ang lahat. Wala kang sino mang mag-aalala sa iyo. Ipinagpaliban ka na. Kung gusto kitang patayin ay walang makakapidyo sa akin, wala kang anumang bagay na maaaring sabihin sa iyo, sino mang maaaring sabihin sa iyo, at anumang lugar na maaaring sabihin sa iyo. Ang tanging meron ka lang ay ang iyong kahabag-habag na sarili. Habang sinasabi ito ni Sam, ibinuhos niya ang kanyang espiritual na enerhiya at pinapasok ito sa katawan ni Zeke. Nang makita ang eksenang ito, agad na tumayo si General Spark mula sa kanyang upuan at sumigaw. Sam, hindi. Tiningnan ni Sam ang general ng malamig at may masamang ngiti ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kanyang ginagawa at sa isang iglap, nabasag ang spiritual core. Hindi niya ito ganitong binasag kundi nag-iwan lamang ng malalim na bitek na halos imposibleng pagalingin. Iniwan niya ito dahil nais niyang mas maramdaman ni Zeke ang kawalan ng pag-asa. Hindi mahalaga kung gaano kaina ang isang tao, dapat silang magbayad ng presyo para sa pagtutok sa kanya at sa kanyang kaibigan. Habang tumatayo si Sam ay isang malaking alon ng espiritual na enerhiya ang tumama sa kanya. Bumagsak siya sa lupa at nagsuka ng isang bibig na puno ng dugo. Hindi napigilan ni General Spark ang kanyang galit at ibinuhos ang kanyang alon ng enerhiya na nagdulot ng pinsala sa kanya, ganito kalaki ang pagkakaiba ng kanilang mga antas. Pinunasan ni Sam ang dugo at tiningnan ang general na may labis na malamig na tingin, papatayin niya sana ang general kung kaya niya ngayon. At kaya niya kung maipaplano niya ng maayos, ngunit ngayon ay nagbago na ang kanyang isip. Mahinang tumayo si Sam at tiningnan ang general ng isang segundo. Napagtanto ng matandang lalaki ang kanyang sarili at huminga ng malalim para mapakalma ang sarili, at ito ay dahil sa pagpigil ng duke. Lumakad si Sam papunta kay Zeke at sinipa ito na nagsira ng halos lahat ng buto sa kanyang dibdib ngunit inilipad pa rin ito malapit sa mga paa ng general. Pagkatapos ay nang hindi nagsalita ay balak na niyang lumingon, nang may isang taong may maikling espada na umatake sa kanya. Muntik na siyang ma-atake ni Sam ngunit nadapuan pa rin siya sa pisngi at naramdaman niya ang isang pamamanhid na sakit sa sugat, hindi dahil sa pagkakataga ng espada kundi dahil sa ilang dayuhang sangkap na pumasok. Nagulat siya na nakaya siyang atakehin ng kalaban, ngunit lalong nagulat ang kalaban. Paano ka nakaligtas sa suntok na iyon? Nabigla siyang nagsalita ng malakas. Doon lamang napaisip si Sam tungkol sa suntok at naramdaman na talagang napakalakas nito. Kahit na nakaiwas siya at nadapuan lamang ng kaunti, hindi siya makakalaya ng madali. Kung ang isa pang peak stage novice ang nasa kanyang lugar, hati na sana ang mukha nito. Ito ay lahat dahil sa kanyang body cultivation. Naiintindihan ito ni Sam at Nainas, ang kabilang partido ay naglalayong patayin siya. Hindi pinansin ni Sam ang dayuhang sangkap at balak ng gumalaw at ang kanyang kamao ay gumalaw ng buong lakas. Ang kanyang kamao ay natatakpan ng mga ginintoang apoy at isang maiinit na hangin na may labis na matalim na aura at lubos na ibinuhos ang lakas ng kanyang katawan. Diretso niyang tinutok ito sa puso ng kalaban at walang alinlangan na tataaman ito. Hindi nakapaghanda ang kalaban at wala siyang panahong makareaksyon. Habang ang kamao ay isang pulgada pa lamang ang layo, isang malakas na sigaw ang narinig. Tigil! Sumigaw ang duke ng malakas na nagulat ng isang segundo ang mga kandidato, bumagal din si Sam, ngunit ayaw niyang tumigil.
Ngunit sa sandaling ito, dalawang kamay ang humawak sa kanyang braso at isa pang pares ang humawak sa kanyang katawan mula sa likuran at pinigilan ang mga galaw ni Sam. Si Nicholas, na humawak sa kanya mula sa likuran, ay bumulong para mapakalma siya. Tapos na ang laban, Sam. Ang 40 tao ay maalis na. Pikalmayan mo ang sarili mo. Ibinalik ni Sam ang kanyang espiritual na enerhiya at itinaboy ang dalawang tao, tiningnan niya ang taong umatake sa kanya ng malamig. Ito ay walang iba kundi ang nagudyok. Tandaan ito ni Sam at pagkatapos ay tiningnan ang taong humawak sa kanyang kamay. Siya ay ang taong nasa ranggo 5 na si Trevor. Tiningnan din siya ng huli na may mapanuring tingin. Huling tiningnan ni Sam ang nagudyok at lumakad patungo sa entablado kung saan nakatayo ang iba. Matapos silang magtipon, nagsalita ang duke. Magsagawa na kayo ng pahinga ngayong araw. Ang huling yugto ay gaganapin bukas. Hindi na siya nagsalita ng marami at binatikos lamang ang kanyang mga kamay.